Invincible Divine Sword Chapter 1621 hanggang 1630. Ang Emperor ng Wanyu Protoss na nagtiis ng galit, nais talagang gawin ng kanyang kamahalan ang Dragon Head laban sa Wanyu Protoss. Narinig ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mga mata ay nanlamig, tama. Maaari mong kunin ang isa sa iyong Wanzo Protoss. Kung gusto mong gawin ito sa akin, kung gayon hindi ko iniisip na i-flat ang iyong Wanyu Protoss. Ang Emperor ng Wanyu Protoss erotikong mukha ay pangit. Ngayon lang sinadya ni Yang Xiaotian na hindi niya kailanman itinuring ang Wanyu Protoss. Yang Xiaotian, ang aming Wanyu Protoss ay namuno sa halos 100,000 kontinente sa battlefield. Laban ka sa Wanyu Protoss, ngunit maaari mong isipin ang mga kahihinatnan. Hindi napigilan ng isang Wanyu ancestor na magalit. Sa larangan ng digmaan ng Wanyu, daan-daang milyong mabangis na hayop ang pinagsilbihan sa Wanyu Protoss. Ang Wanyu Protoss ay namuno sa halos 100,000 kontinente sa larangan ng digmaan ng Wanyu. Ito ang kumpiyansa ng Wanyu Protoss. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay masyadong tamad na pilitin ang isa't isa, kumaway gamit ang isang kamay, na parang siya ang nagmaneho ng mga langaw, at iwinagayway ang Wanyu Protoss. Sa ilalim ng pambobomba ng marahas na kapangyarihan ng Wanyu, lahat ng mga pinuno ng mga prinsipe at ministro ng angkan ng Wanyu ay tinamaan at binaril. Paano sila dumating at bumaril ngayon? Lahat ng nasa Wanyu Protoss ay nahulog sa dulo ng langit at bumulwak ng dugo. Malakas na umakyat ang lahat, at natakot siya. Natulungan din ang Emperor ng Wanyu Protoss. Bagamat natatakot, mas galit ito. Gayunpaman, sa huli, tinulungan pa rin siya ng mga tao ng Wanyu Protoss. Hindi rin pinansin ni Yang Xiaotian ang mga tao ng Wanyu Protoss, at pumunta sa Manuine Monument, iniunat ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa Tenlucian Monument. Marahil ay dahil sa lakas ng kanyang katawan. Ang mga ripple ay kumakalat tulad ng parehong paraan. Tumangala siya sa ilalim ng Temple Steel, at sa wakas ay nahulog sa tuktok ng Temple Steel. Kung higit sa Wanyu Monument, mas mataas ang posisyon, mas mahirap itong maliwanagan. Noong nakaraan, ang ilang mga tao ay napaliwanagan ang Wind Domain Rune na matagumpay, ngunit walang sinuman ang hindi kailanman nakapagpaliwanag ng higit sa 4,000 talampakan. Sa pagkakataong ito, nilalayo ni Yang Xiaotian na maliwanagan ang nangungunang 10 Domain Rune sa tuktok ng Tenlian Monument. Dahil mas mataas ang karunungan ng mundo, mas kamangha-mangha ang gantimpala. Si Yang Xiaotian ay nanood ng Winter Rune. Sa di kalayuan, ang malalakas sa lahat ng partido ay nagkatinginan, ngunit walang nang ahas na lumapit sa military steel ng Wanyu, bagkus ay tumayo lamang upang maliwanagan ang 10 monumento. Ang monumento ng mundo ay ipinanganak, at ang bawat tao ay maaari lamang pumili ng isang simbolo ng Wanyu upang maliwanagan. Ngunit sa susunod na ipanganak ako, maaari ka ring pumili ng mga doktor para sa kaliwanagan. Ang bawat tao ay may dalawang pagkakataon. Sa ilalim ng titig ni Yang Xiaotian, unti-unting nagbago ang tuktok ng monumento ng mundo. Sa oras na ito, isang malaking Diyos ng palasyo ng Diyos ang nakatayo sa isang bundok sa gitnang bahagi ng mainland ng hayop na hari, at ito ay naglalabas ng pinakamataas na palasyo ng Diyos. Ito ang templo ng Beastmaster. Ito rin ang palasyo ng World Beastmaster. Ito rin ay simbolo ng permanenteng larangan ng digmaan. Ang Wanyu Beast King ay nakaupo sa trono ng templo ng Beastmaster, at ang matangkad na katawan ay nababalot ng madilim na hangin. Pinagmasdan niya si Zhao Tianxiang na nakaupo sa isang tabi at sinabi, "Brother Zhao, makatitiyak ka, ganap kang ligtas sa templo ng Beast King." Si Yang Xiaotian ay hindi nang ahas na pumunta sa templo ng Beastmaster. Ang aking templo ng Haring Hayop ay ang pinakamatibay na lugar sa depensa ng larangan ng digmaan. Kahit na ang 10,000 mga santo ay dumating sa tuktok, gusto kong basagin ito. Bagamat siya ay pinalabis, ang templo ng Beastmaster ay talagang pinakamatibay na lugar para sa larangan ng digmaan ng Wanyu. Tumango si Zhao Tianxiang sa Wanyu Beast King at sinabi, "Sa paghihintay sa iyo sa loob ng 10,000 taon, aakyat siya sa itaas na hangganan, at hindi ka pakikitunguhan ng aming pamilya Zhao." Sa sandaling ito, biglang, nakita niya ang mahabang mukha ng Wanyu Protoss na pumasok ng hindi magandang tingnan. Yumuko siya sa Wanyu Beastmaster, matandang ninuno, ngayon lang galing kay Wanyu Chanbei. Seryoso si Yang Xiaotian. Si Liao Cheng ay kanyang anak, ang emperador ng Wanyu Protoss. Lumubog ang mukha ni Wanyu Beast King, ano ang nangyayari? Sasabihin na sana ito ng direktor ng Wanyu Protoss, at pagkatapos ay galit na sinabi ni Yang Xiaotian na ang lahat ng mga patakaran ng Wanyu Protoss ay aabandonahin sa hinaharap. Ang kanyang mga patakaran ay ang mga patakaran. Una niyang pinatay ang daan-daang mga disipulo ng Wanyu Protoss at ang mga ninuno ng Wanyu Protoss. Paulit-ulit niyang hinarap ang ating Wanyu Protoss. Hinihiling ko rin sa mga ninuno na maging master ng Panginoon ng Mandarin. Okay, this matter, I know. Sabi ni Wanyu Beastmaster, hindi niya makita ang kanyang mukha, at pagkatapos ay hinayaang umatras si Wanyu Protoss. Matapos magretiro ang Wanyu Protoss, tumayo rin si Zhao Tianxiang at bumalik sa palasyo na inayos ng Wanyu Beast King para sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro.
Pagkaalis ni Zhao Tianxiang, nagbukas ang Wanyu Beast King ng Space Transmission Channel at pumunta sa pinakamalalim na espasyo ng Temple of the Beastmaster. Nakita ko na sa loob ng espasyong ito, may mga taong nakakulong sa lahat ng dako. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasaliksik, nakahanap ang Wanyu Beast King ng isang paraan na nagpapahintulot sa kanyang sarili na linangin ang makalangit na dugo. Lumapit si Wanyu Beastmaster sa isa sa mga bilanggo sa harap ng selda, kinuha ang isang kamay gamit ang isang kamay, kinuha ang tao sa loob upang dalhin ito sa harap niya, at pagkatapos ay nilamon ito. Matapos lamunin ang isang tao, patuloy niyang nilalamon ang pangalawang tao hanggang sa tumigil ang ikasampung tao. Ang mga master na nilamon ng kanyang mga daluyan ng dugo ay hindi nakapakipakinabang para sa kanya, kaya't direktang hinampas niya ang kanyang palad. Ang mga makapangyarihang lalaki mula sa lahat ng panig na nakakulong sa malayo ay tumingin sa eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay mapatla. At ang Demon of Eternal Regret, Purple Wing Teng King, at ang Poison King of 10,000 Beasts, na inusisa at hinahanap ng mga tao niyang Xiaotian, ay nakulong din dito. Nakita ng Demon of Eternal Regret na malapit nang umalis ang Beast King of 10,000 Realms, at sinabi sa isang malalim na boses, Beast King of 10,000 Realms, nilamon mo ang kapangyarihan ng dugo ng lahat upang linangin ang sarili mong Kaitian bloodline. Paparusahan ka ng Diyos sa lalong madaling panahon o huli. Ang isa sa mga tao na ang kapangyarihan ng dugo ay nilamon ngayon ay isang ninuno ng Zhongheng Chamber of Commerce sa Death Realm. Nang marinig ito, ang hayop na hari ng 10,000 kaharian ay lumapit sa demonyo ng walang hanggang panghihinayang, tumingin sa demonyo ng walang hanggang panghihinayang, ang Purple Wing Teng King, ang Poison King ng 10,000 Realms at iba pa, admonition, heavenly punishment. Sa larangan ng digmaan ng 10,000 Realms, ako ay langit. The Demon of Everlasting Regret, right? Alam kong ikaw na ngayon ang kaliwat ka ng braso niyang Xiaotian. Don't worry, it will be your turn soon. Sa ilang araw, darating ako at lalamunan ko isa-isa ang lahat ng kapangyarihan mo sa dugo. Mukhang may nagtatanong siyang Xiaotian tungkol sa iyong kinaroroonan. Sabihin mo sa akin, kung lahat kayo ay pinatay ko dito, mahahanap ba kayo niyang Xiaotian? Sa pagsasalita tungkol dito, umalis ang Beast King ng 10,000 Realms na may pagmamalaki ng ngiti. Ang Demon of Everlasting Regret, ang Poison King ng 10,000 Realms, ang Purple Wing Teng King at iba pa ay tumingin sa Beast King of 10,000 Realms na umalis, at ang kanilang mga puso ay lumubog. Ayon sa bilis ng paglamon ng Beast King of 10,000 Realms, natatakot ako na ito na ang turn nila sa kalahating taon. May kalahating taon lang sila. Lumipas ang ilang araw. Siyang Xiaotian ay nakatayo sa harap ng 10,000 Realms Heavenly Monument, at ang liwanag sa kanyang katawan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang liwanag na ito ay hindi ang liwanag ng banal na katawan niyang Xiaotian, ngunit ang liwanag na itinutulak ng 10,000 Realms Heavenly Monument kay Yang Xiaotian. Habang ang liwanag kay Yang Xiaotian ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag, ang liwanag ng 10,000 Realms Divine Talisman sa tuktok ng 10,000 Realms Heavenly Monument ay lumakas din at lumakas. Napansin ng lahat ang kamangha-manghang pagbabago sa 10,000 Realms Divine Talisman sa tuktok ng 10,000 Realms Heavenly Monument. It's His Majesty Wanyu. His Majesty Wanyu is understand the 10,000 Realms Divine Talisman at the top of the 10,000 Realms Heavenly Monument. Ang 10,000 Realms Divine Talisman ay halos ganap na nagiging purple. Nagkagulo ang lahat. Kapag ang 10,000 Realms Divine Talisman ay ganap na naging purple, nangangahulugan ito na ang 10,000 Realms Divine Talisman ay ganap na naintindihan. Tuwang-tuwa ang lahat. Alam mo, walang sino man ang nakakaintindi sa 10,000 Realms Divine Talisman sa itaas ng 4,000 talampakan, at naiintindihan na ngayon niyang Xiaotian ang 10,000 Realms Divine Talisman sa tuktok ng 10,000 talampakan. Kung lubos na naiintindihan ng kanyang kamahalan Wanyu ang Wanyu Divine Talisman, anong kayamanan ang gagantimpalaan? Pinag-uusapan ito ng lahat. Siguro ito ay isang banal na gamot na halos 100,000,000 taon na. Excited na sabi ng isang nuno. Nagulat ang lahat. Hindi ito imposible. Kung tutusin, naiintindihan ng kanilang Panginoong Wanyu ang pinakamataas na Wanyu Divine Talisman. Sa pag-iisip na ang gantimpala ay maaaring isang banal na gamot na halos 100,000,000 taong gulang na, lahat ay labis na kinabahan at nasa sabik. Lahat ay nakatingin sa mga pagbabago ng Wanyu Divine Talisman. Bagamat mabilis itong naintindihan ni Yang Xiaotian, sa oras na ito, naramdaman pa rin ng lahat na ang mga pagbabago ng Wanyu Divine Talisman ay masyadong mabagal, at gusto pa nga ng ilang tao na hipan ito para tulungan si Yang Xiaotian na gawing ube ang Wanyu Divine Talisman. Ang lilang liwanag ng Wanyu Divine Talisman ay lumakas at lumakas. Sa wakas, ang Wanyu Divine Talisman ay ganap na naging purple. Nang ang Wanyu Divine Talisman ay ganap na naging purple, ang buong Wanyu Chanbei ay sumambulat ng walang kapantay na purple na ilaw, at ang purple na ilaw na ito ay naging langit na purple. Maging ang mga nakapaligid na dagat ay naging kulay ube. Tagumpay. Nang makita nila ang Wanyu Divine Talisman na ganap na naging purple, ang orihinal na kinakabahan ng mga tao ay nagsaya at sumigaw ng hindi sinasadya, at ang ilan ay gumawa pa ng malalobo na mga alulong. Tiningnan niyang Xiaotian ang Wanyu Chanbei na pumutok sa lilang liwanag, at siya ay napanatag. Sa totoo lang, hindi siya sigurado na matagumpay niyang mauunawaan ang nangungunang Wanyu Divine Talisman. Buti na lang at hindi siya nabigo sa kanyang misyon. Pero, hindi ko alam kung ano ang magiging reward.
Hindi maiwasan niyang Xiaotian na umasa dito. Sa ilalim ng umaasang mga mata niyang Xiaotian at ng iba pa, isang espiritual na ugat ang biglang lumipad mula sa lilang liwanag ng Wanyu Chanbei. Isang malaking espiritual na ugat na kumikislap na may kaakit-akit na halo. Nang makita nila ang malaking espiritual na ugat na ito, tumahimik ang lahat sa paligid nila. Oo, ang iyong spiritual vein. Sa katahimikan, tuwang-tuwa na sumigaw ang isang matandang nuno. Ngayon ang palayok ay kumukulo. Matapos magulat siyang Xiaotian, nagulat din siya. Sa orihinal, naisip niya na ito ay isang magic na gamot ng halos 100 milyong taon tulad ng iba. Ngunit ang Wanyu Spiritual Vein ay mas mahalaga sa kanya ngayon. Ang Wanyu Spiritual Vein na ito ay maaaring putulin sa 100,000 Wanyu Divine Stones. Gamit ang 100,000 Wanyu Divine Stones na ito, ang kanyang Wanyu Divine Body ay maaaring makapasok sa ika-4, ika-5, o kahit na ika-6 na antas. Ilang lumang antigo na nagtatago sa dilim, nakita ang buong Wanyu Spiritual Vein, lahat ay nagniningning ang kanilang mga mata at ang kanilang mga puso ay nagninangas. Alam mo, ang isang kamao na Wanyu Divine Stone na lumabas sa isang auction ay magiging isang kayamanan na umaakit ng mga bid mula sa lahat ng partido. Ngayon, ito ay isang buong Wanyu Spiritual Vein. Kung makukuha mo ang pinakamataas na kayamanan na ito, hindi ka na mag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Gayunpaman, bagamat lahat ay sakam, alam din nila kung gaano katekot siyang Xiaotian ngayon, kaya walang nang-ahas na looban siya kahit na sila ay natukso. Bagamat walang nanakawan sa kanya, may nag-isip. Isang matandang lalaki ang lumipad palabas mula sa dilim, lumapit kay Yang Xiaotian, ikinulong ang kanyang mga kamao at yumuko kay Yang Xiaotian, na nagsasabing, si Duan Dong, ang patriarch ng Jinpang clan, ay bumabati sa kanyang kamahalan Wanyu. Nang marinig ito ng lahat, nagulat silang lahat sa mukhang ordinaryong matandang ito. Sa larangan ng digmaan ng Wanyu, ang Wanyu God clan ay walang alinlangan ng pinakamalakas na clan. Ngunit sa ilalim ng Wanyu God clan, mayroong 4 na pangunahing angkan, at ang Jinpang clan ay isa sa 4 na pangunahing angkan. Sinulyapan niyang Xiaotian si Duan Dong, ang patriarch ng Jinpang clan, ano ang problema? Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Tila medyo napahiya si Duan Dong at ngumiti, kamahalan, kailangan mo ba ng 80 milyong taon ng banal na gamot? Gusto kong gumamit ng 80 milyong taon ng banal na gamot upang makipagpalitan ng ilang Wanyu God Stone sa iyong kamahalan. Walang alinlangan, gusto niyang putulin ni Yang Xiaotian ang isang bahagi ng Wanyu Spiritual Vein upang makipagpalitan sa kanya. Kailangan ko ng 80 milyong taon ng banal na gamot. Sinabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, ngunit ayaw kong ipagpalit ito sa Wanyu God Stones. Masaya si Duan Dong sa orihinal, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti nang marinig ang huli. Maaari kong ipagpalit ito sa iyo ng 15 kapigatian na katibayan ng antas ng langit ng tao pil, sabi ni Yang Xiaotian. Nagulat si Duan Dong, ano, ang 15 Tribulations Heaven Grade Enlightenment Pil. Bagamat hindi lihim sa labas na maaaring pinuhin ni Yang Xiaotian ang 15 Tribulations Heaven Grade Enlightenment Pil, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito sa larangan ng digmaan ng Wanyu. Kaya, medyo nagulat si Duan Dong nang marinig niyang sinabi ni Yang Xiaotian na gagamitin niya ang 15 Tribulations Heaven Grade Enlightenment Pil para ipagpalit ang 80 milyong taong gulang na Divine Medicine. Paano? Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at lumitaw ang 10 pang 15 Tribulations Heaven Grade Enlightenment Pills, na mabango at kaakit-akit. 10, 10, napalunok si Duan Dong, tinitingnan ang mga tabletang nasa kamay ni Yang Xiaotian na hindi makapaniwala, ang mga tabletang ito. Ang mga tabletang ito ay gawa ko lahat. Sinabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang malaking bilang ng 15 kapigatian na mga pildores para sa pagpapaliwanag sa antas ng langit ay lumipad palabas. Nagbulang-bulungan ang isip ni Duan Dong, at tumingin siya sa langit na puno ng enlightenment pill na may tanggang mukha. Sa huli, matagumpay na nakipagpalitan si Yang Xiaotian ng 80 milyong taong gulang na divine medicine kay Duan Dong gamit ang 15 kapigatian na heaven grade enlightenment pills. Matapos makolekta ni Duan Dong ang mga enlightenment pills, masigasig niyang inanyayahan si Yang Xiaotian na pumunta sa Jinpang clan. Saglit na nag-alinlangan si Yang Xiaotian at pagkatapos ay sumang-ayon. Nang makitang pumayag si Yang Xiaotian na pumunta sa Jinpang clan, labis na natuwa si Duan Dong. Habang nasa daan, maraming tanong si Yang Xiaotian tungkol sa larangan ng digmaan ng Wanyu, at alam ni Duan Dong ang lahat. Pagkatapos, hiniling ni Yang Xiaotian kay Duan Dong na tulungan siyang malaman at hanapin ang balita at kinaroroonan ni Meng Bingzhou, ang demon ng Chonen at iba pa. Agad na tinapik ni Duan Dong ang kanyang dibdib at sumang-ayon, na nakangiting nagsabi, isang karangalan para sa ating Jinpang clan na maglingkod sa kanyang kamahalan Wanyu. Ang Jinpang clan ay hindi malayo sa Wanyu Heavenly Monument. Pagkaraan ng 10 araw, dumating ang dalawa sa Jinpang clan. Dahil alam na dumating na si Yang Xiaotian, tinanggap ng mga ninuno ng Jinpang clan si Yang Xiaotian kasama ang buong clan. Pagkatapos, pansamantalang nanatili si Yang Xiaotian sa Jinpang clan, nagsasanay habang naghihintay ng balita mula sa Jinpang clan.
Kalahating buwan matapos dumating si Yang Xiaotian sa Jinpang clan, iniulat ni Duandong kay Yang Xiaotian ang ilang balita tungkol sa Demon of Everlasting Regret, ang Poison King of 10,000 Beasts at iba pa na narinig niya sa mga araw na ito. Ibig mong sabihin, nawala ang Demon of Everlasting Regret, ang Poison King ng 10,000 Beasts at iba pa malapit sa Beast King Continent. Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, hindi lang sila, kundi kahit na maraming mga masters na lumahok sa labanan ng Wanyo, nawala sila ng walang dahilan malapit sa kontinente ng Beast King, nagmamadaling sabi ni Duandong. Napaisip si Yang Xiaotian, dahil maraming mga master ang nawala sa kontinente ng halimaw na hari, hindi ito walang dahilan. Napatingin si Yang Xiaotian kay Duandong ng malalim. Si Duandong ay takot kay Yang Xiaotian. Mabilis niyang ipinaliwanag, kamahalan, sinabi ko, lahat sila ay totoo, at huwag manggahas na dayin ang kanyang kamahalan. Don't dare to bully, that's the best, sabi ni Yang Xiaotian. Sa katunayan, naiintindihan niya ang kahulugan ni Duandong at Jinpang. Ngumiti si Duandong at tumawa ng medyo nakakahiya, at pagkatapos ay sinabi, mukhang hinahanap ng kanyang kamahalan ang kinaroroonan ni Zhao Tianxiang, tama ba? Nalaman namin na si Zhao Tianxiang at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa templo ng Beastmaster. Oh, pumasok ako sa templo ng Beast King. Nagulat si Yang Xiaotian nang marinig niya si Zhao Tianxiang na nagtatago sa templo ng Beastmaster. Totoo na pagkatapos kong paulit-ulit na kumpirmahin, naglakas loob akong iulat ang bagay sa kanyang kamahalan. Nagmamadaling sinabi ni Duandong, kung hindi ka sigurado, hindi ako maglalakas loob na magsumbong sa kanyang kamahalan. Matapos makinig kay Yang Xiaotian, agad siyang nagpasya na pumunta sa mainland ng Beast King. Bago umalis, nag-aatubili, ang pamilya Jinpang. Sa ilalim ng paggalang ng pamilyang Jinpang, nawala sa kalangitan sina Yang Xiaotian at Xiaobai driven the Temple of the Sun. Habang nasa daan, hindi huminto si Yang Xiaotian, pinalakas ang Sun Temple, at kahit na para mapabilis ang takbo ng Temple of the Sun, pinabilis ni Yang Xiaotian ang rune. Kung totoo ang pagsisiyasat ni Duandong, ang matagal na puot, ang hari ng mga hayop, ang hari ng Purple Wings, at iba pa ay natatakot ngayon na sila ay mabangis na. Sa pamamagitan nito, ang mukha ni Yang Xiaotian ay puno ng masasamang espiritu. Pinagmasdan niya ang direksyon ng kontinente ng Beast King, at ang Wanyu Beastmaster. Sana ay walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo, kung hindi. Nagdaos ng double boxing si Yang Xiaotian. Nang dumating si Yang Xiaotian sa mainland ng Beast King, si Wanyu Beastmaster Liao Tao ay nakaupo sa density room ng Beastmaster Temple, pinapatakbo ang mga ehersisyo, at ang dugo ng kanyang buong katawan ay tumataas. Ang mga blood gas na ito ay nakabuo ng iba't ibang mga hayop na teko sa paligid ng kanyang katawan. Mayroong libu-libong mga uri, ang mga hayop na teko na ito ay napakalakas ng mga ugat ng dugo. Lumipas ang oras, lumipas ang kalahating buwan. Sa wakas ay dumating sina Yang Xiaotian at Xiaobai sa hangganan ng kontinente ng Beast King. Gayunpaman, ang Beastmaster Mainland ay ganap na nababalot sa hanay ng Beast King. Ang Beast Moral Queen array na ito ay inayos ng Wanyu Beastmaster at ng Wanyu Protoss. Ito ay hindi masisira. Mayroong maraming libu-libong mga Diyos ng continental na hangganan ng Beast King. Ang mga hukbong ito ay malawak na ipinamamahagi sa lahat ng dako. Ang bawat gwardya ay natatakot sa 100 milyon. Ang mga hukbong ito, prestihiyoso, nagpapalabas ng kamanghamanghang mabangis na espiritu, ay hindi nang ahas na lumapit. Maraming pasukan at labasan sa Beastmaster. Kadalasan, ang mga pasukan na ito ay sarado. Lamang kapag ang mga alagad ng Wanyu Protoss ay papasok at lalabas. Dumating si Yang Xiaotian sa isa sa mga pasukan at labasan, pinapanood ang hukbo na nagbabantay sa pasukan at labasan, at sinabing, ako si Yang Xiaotian, hayaan kang lumabas para tingnan. Ang tunog ni Yang Xiaotian ng Shuyuan. Maaliwalas ang lahat ng hukbong nagbabantay sa mga pasukan at labasan. Isang pangunahing sundalo ang tumingin-tingin kay Yang Xiaotian, at tumawa, hayaan mong lumabas ang iyong Beastmaster para makita ka. Ikaw ba si Yang Xiaotian? Bakit hindi mo sabihin na ikaw si Lolo Yang Xiaotian? Kahit na ikaw si Yang Xiaotian, paano mo ito makikita kung gusto mo itong makita? Roll. How far is it? Kung hindi, sirain ka. Nagtawanan ang ilang sundalo sa paligid niya. Mayroon lamang Wanyu Beast Moral King sa mga mata nitong Wanyu Protoss, tanging ang pagkakasunod-sunod ng mga hayop ng Wanyu Domain. Ilang araw na ang nakalipas, ang Wanyu Beast King ay nag-utos na ang mga dayuhan ay hindi maaaring magbukas ng pasukan at paglabas. Pinanood ni Yang Xiaotian ang isang grupo ng mga sundalo na pinagtawanan ang Wanyu Protoss. Ngayon lang nakita ito ng kawal, at walang sinuman ang makawala sa hanay ng halimaw na hari, at natatawang sinabi, oh, ang bata, gusto mo pa ring kunin. Halika, tumayo ako dito, bigyan ka ng ilang beses, tingnan mo kung maaari mong kunin ang iyong lolo para sa iyong lolo paano na. Nagtawanan ang lahat. Nang bumagsak ang mga salita ng sundalo, bigla niyang nakita si Yang Xiaotian na kumaway gamit ang isang kamay, at ang espada ay binombo sa Beast King bilang isang malakas na ulan. Gusto lang niyang magpatawa ng ilang salita. Bigla niyang nakita na ang mga espadang iyon ay itinulak sa Beastmaster Big Formation at sumabog. Nabigla siya, hindi mabilang na sword gas ang dumaan sa kanyang katawan. Nakatayo siya doon at hindi makapaniwala. Hindi ba't ang hanay ng Beast King ang pinakamalakas na depensa sa mundo, na walang makakasira?
Paano ito posible? Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa ambon ng dugo. Ang mukha ng lahat ng Wanyu Protoss soldiers ay lubos na nagbago. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang kapitan ng Wanyu Protoss ay hindi makapaniwala at nabigla at nagalit. Sa larangan ng digmaan ng Wanyu, kung sino man ang manggahas na pumatay sa mga disipulo ni Wanyu Protoss, ito ay talagang isang krimen ng kamatayan. Sa oras na ito, ang kapitan ng Wanyu Protoss at ang kanyang mga nakapaligid na sundalo ay hindi pa nagigising, siyang Shao Tian ay nanlamig, ang krimen ng kamatayan. Pagkatapos nito, ang espada ng espada ay parang isang malakas na ulan muli, at binomba niya ang hanay ng halimaw na hari. Sumabog ang lahat ng mga sundalo sa paligid ng kanyang katawan. Tanging ang kapitan ng Wanyu Protoss ang nakatayo doon. Anong kasalanan ngayon? Namatay ang krimen ni Yilian. Malamig ang boses ni Yang Shao Tian. Sa wakas ay binago ng kapitan ng Wanyu Protoss ang kanyang mukha, at kinailangan niyang durugan ang kanyang harapan sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang harapan sa kanyang kamay ay hindi pa nadurog, at ang buong tao ay sumasabog sa pamamagitan ng unwanted sword chi ni Yang Shao Tian. Sa oras na ito, ang hukbong nagbabantay sa malayo ay lumundag na parang tubig. Ang mga mata ni Yang Shao Tian ay malamig, ang Diyos ng simula ay nagtipon sa likuran niya, at ang sword energy ng beginning ay lumundag sa buong katawan niya, sumasabog patungo sa hukbo. Saan man dumaan ang sword energy ng beginning, ang lahat ng hukbo ng 10,000 Realms God Clan ay nar-arrow. Pagkatapos, kinuyam ni Yang Shao Tian ang kanyang kamao, ang kapangyarihan ng 10,000 Realms ay natipon sa isang kamao, at biglang sumuntok sa entrance at exit. Isang 10,000 Realms God Feast na parang isang magulong bundok na hamampas sa Beast King Array. Boom! Ang liwanag ng Beast King Array ay yumanig, at ang lupa sa paligid ng Beast King Continent ay sumabog lahat, ang ilog ay tumakbo ng ligaw, at ang underground rock gas ay sumugod sa kalangitan. Naikuyom ni Yang Shao Tian ang kanyang mga kamao, at sa pagkakataong ito, ang dalawang kamao ay sabay na pumutok, sumasabog sa magaan na kalasag ng pasukan at labasan. Sinabayan ng isang malakas na ingay, ang nakakatakot na kapangyarihan ay bumalot, at ang hukbo ng 10,000 Realms God Clan na dumating ay lahat ay natangay, nadurog, at napahiyaw. Pagkatapos magtiis ng dalawang pag-atake mula sa 10,000 Realms power ni Yang Shao Tian, ang Beast King Array ay kumislap at kumurap. Nang makita ito, pinaandar ni Yang Shao Tian ang 10,000 Realms Divine Art at ang 10,000 Realms Divine Body, at sinuntok muli gamit ang dalawang kamao. Pagkatapos niyang marahas na suntukin ng 12-dosenang beses, sa wakas, ang Beast King Array, na kilala sa hindi magagapi nitong depensa, ay pinasabog ng malaking butas ni Yang Shao Tian. Matapos sumabog si Yang Shao Tian sa Beast King Array, ang kanyang puwersa ng kamao ay hindi napigilan, na nag-aararo sa mga bundok ng sunod-sunod, na nag-iwan ng nakakatakot na puwersa ng kamao sa lupa ng Beast King Continent. Gayunpaman, pagkatapos nasabog ni Yang Shao Tian ang Beast King Array, kumislap ang liwanag, at nagsimulang magsara ang mga butas sa napakabilis na bilis. Ang Beast King Array ay hindi lamang may kamanghamanghang depensa, ngunit mayroon ding kamanghamanghang kapangyarihan sa pagbawi. Kahit na ito ay sabog na may hindi mabilang na mga butas, maaari itong makabawi ng mabilis sa maikling panahon. Gayunpaman, bago magsara ang mga butas, sina Yang Shao Tian at Xiao Bai ay sumugod sa Beast King Continent. Sa sandaling pumasok sina Yang Shao Tian at Xiao Beifo sa kontinente ng Beast King, nakita nila na ang Wanyu Protoss Army ay parang tubig, at nagmula sa lahat ng direksyon. Ako si Yang Shao Tian, hayaan kang lumabas sandali. Malalim na sabi ni Yang Shao Tian. Ang sound wave ni Yang Shao Tian ay lumabas Shuyuan. Ngunit ang pagtugon sa kanya ay ang mga tinig ng mamamatay tao ng 20 domain na prinsipe, patayin. Patayin at patayin. Ang daming dakilang hukbo ng mahiwagang angkan, parang may dugong manok, namumula lahat ng mukha niya, naging berde ang mga mata, killing him crazy. Kung ganoon, mamatay ka. Nakita ito ni Yang Shao Tian, lumubog ang kanyang mukha, at biglang tumayo ang kanyang mga kamay, kamatayan. Biglang nahulog ang espada ng libu-libong domain ng daan-daang milyong domain. Sinasaklaw ng kulay abong piraso ang lahat ng army na nakikita niya. Boom! Sa espada ni Wanyu na bumagsak. Nakita ko na ang Wanyu Protoss Army, na nagmamadaling baliw, ay binomba sa lupa. Isang madugong fog ang nagprito sa lupa, na umaabot hanggang sa dulo ng kalangitan. Dumaan si Yang Shao Tian kay Xiao Bai mula sa fog ng dugo. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, nakita kong sumugod muli ang Wanyu Protoss Army. Nang makita ito, kinunan ni Yang Shao Tian ng larawan ng kawalan. Direktang bumagsak ang isang takip ng langit. Pat ang lahat ng army ng Wanyu Protoss sa harap nila sa lupa. Nagpatuloy sila ni Xiao Bai. Sa oras na ito, sa loob ng pinakamalalim na espasyo sa templo ng Beastmaster, ang Wanyu Beast King ay papalapit sa isang malakas na lalaki sa sword domain, nilulunok ang kanyang dugo, at bigla itong nakaramdam ng matinding pagkabigla sa kalawakan. Nagulat si Wanyu Beastmaster at ang mga nakakulong. Ang pulutong na nakakulong, ang Wanyu Beast King ay lumabas sa pinakamalalim na espasyo sa templo ng Beast King.
Pagdating niya sa pangunahing bulwagan, nakita niya ang pinuno ng Wanyu Protoss na tumatakbo sa takot, matandang ninuno, ang mga tao ng kanyang mga tauhan ay nagulat na sinabi niyang Xiaotian na breaking into the Beast King's mainland, papunta sa templo ng Beast King. Masyadong malakas siyang Xiaotian, at hindi siya mapipigilan ng hukbo. Ano ang nagpanik? Sinulyapan ng Wanyu Beast King ang Wanyu Protoss, at malamig na sinabi, sabihin sa lahat ng hukbo, na huwag hadlangan siyang Xiaotian, hayaan siyang Xiaotian na dumating. Natigilan ang tribong Wanyu Protoss. Hintayin mo siyang pumunta sa templo ng Beast King, isasara ko ang templo para patayin ang aso. Oo, ang matandang ninuno. Matapos marinig ang direktor ng Wanyu, mabilis niyang iniutos na huwag nang pigilan ng army ng Wanyu Protoss siyang Xiaotian. Ang kasalukuyang tuloy-tuloy na daloy ng Wanyu Protoss Army, na napatay mula kay Yang Xiaotian, ay umatras sa isang kisap mata. Bagamat nagulat si Yang Xiaotian, hindi niya ito isinapuso, at nagpatuloy na pumunta sa templo ng Beastmaster. Nang walang labis, nakita niya ang napakalaking templo ng Beastmaster na nakatayo sa itaas ng mga bundok sa harapan. Sa oras na ito, bago ang templo ng Beast King, mayroong isang malaking grupo ng mga master na nakatayo sa hangin. Walang gaanong tao, libu-libo lang ang tao, ngunit lahat sila ay nangunguna sa pantas. Kahit na ang lahat ng mga banal ay may tuktok ng tuktok, kahit na sila ay tumutok sa kapangyarihan, sila ay nakatayo doon, at sila ay bumuo ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Ang terorismo na ito ay sapat na upang sugpuin ang 9 na araw at 10 lugar. Nakita niyang Xiaotian na ang 4 na linggo ng Temple of the Beastmaster ay talagang nalulumbay sa 4 na linggo. Ito ay pinipiga ng hindi nasasalat na kapangyarihan ng 10 tugatog malakas ng libu-libong mga santo. Si Xiaobai, na palaging puno ng kawalang ingat, ay puno ng dignidad. Kamahalan ng Wanyu Beastmaster, mayroong libu-libong mga santo na may 10 peak strong. Hindi nakakagulat na maaari itong mamuno sa hindi mabilang na mga taon. Ang gayong puwersa, kung aalis ka sa larangan ng digmaan ng Wanyu, ay maaari ring walisin ang hindi magagapi, kahit na ang mundo ng 4 na pangunahing patio ay hindi kayang labanan. Bago dumating si Yang Xiaotian sa templo ng Beastmaster, ang kanyang mga mata ay nahulog sa Wanyu Beast King. Sa oras na ito, ang Wanyu Beastmaster ay nababalot pa rin sa madilim na kapaligiran at hindi makita ang hitsura. Nang makita ang pagdating ni Yang Xiaotian, hindi sumaludaw si Wanyu Beastmaster, ngunit tinitigan si Yang Xiaotian gamit ang malamig na mga mata, at hindi nagsalita, at napunan ang walang hangganang intensyon na pagpatay. Kung ito ay isang ordinaryong nangingibabaw na sitwasyon, ang walang hangganang intensyon ng pagpatay ng Wanyu Beast King lamang ay sapat na upang sirain ang kaluluwa nito. Si Wanyu Beastmaster ay talagang ang pinakamakapangyarihang pag-iral na nakita ni Yang Xiaotian. Wala sa kanila, kahit si Hao Longxian na bumaba sa itaas na mundo ay walang ganoong pakiramdam ng pang-aapi. Noong una, inakala ni Yang Xiaotian na ang Wanyu Beast King ay hindi magiging mas malakas kaysa kay Hao Longxian, ngunit ngayon, ang Wanyu Beastmaster ay hindi lamang mas malakas kaysa kay Hao Longxian, ngunit mas malakas din. Liao Tao, tama ba? Tumingin si Yang Xiaotian sa Wanyu Beastmaster, nakikita mo ako, hindi ka pa makaluhad. Liao Tao ang tunay na pangalan ng Wanyu Beast King. Si Wanyu Beast King ay nakinig kay Yang Xiaotian na direktang tinatawag ang kanyang tunay na pangalan. Sa ilang sandali, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangalan, hindi niya ito binanggit sa loob ng maraming taon, pinanood niya si Yang Xiaotian at Ninishan, lumuhad sa iyo. Sa larangang ito ng Wanyu, ako ito. Ang tunay na hari. Yang Xiaotian, pinapatay mo ako sa napakaraming disipulo, hindi ka sapat para mamatay. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Biglang sinabi ni Yang Xiaotian, nagtago si Zhao Tianxiang sa templo ng Beast King, tama ba? Ngumiti ang Wanyu Beast King, at ang pagtawa ay nagpanginig sa mga tao, oo, nandito si Zhao Tianxiang. I hate the demon, and the Beast Poison King is also here. Biglang sabi ni Yang Xiaotian. Tumawa si Wanyu Beastmaster, oo, nandito rin sila, balak kong lamunin ang dugo ng kanilang dugo, at pagkatapos ay barilin hanggang mamatay. Depende kung iligtas mo siya. Pagkatapos magsalita, bigla niyang sinuntok si Yang Xiaotian. Sa suntok ng 10,000 Domains Beast King, ang tunog ng nakakatakot na puwersa ng kamao ay umungal, at ang tunog ng puwersa ng kamao na ito ay direktang yumanig sa kaibuturan ng mga kaluluwa ng mga tao, at kahit na ginawa ang mga tao sa pag-iisip na hindi maglakas loob na lumaban. Malinaw, ang suntok na ito ay naglalaman ng isang nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa. Gayunpaman, nang ang nakakatakot na suntok ng 10,000 Domains Beast King ay tumama kay Yang Xiaotian, patuloy itong bumagal at sa wakas ay huminto sa harap ni Yang Xiaotian. Pinitik lang ito ni Yang Xiaotian gamit ang isang kamay at pinawi ang nakakatakot na suntok na ito. Ang puso ng 10,000 Domains Beast King ay lumubog. Hindi niya inaasahan na ang suntok na ito na maingat niyang inihanda ay madaling mabali ni Yang Xiaotian. Thousand Saints Formation, papatay na kamao ni Beast King. Pagkatapos, umungal ang 10,000 Domains Beast King.
Biglang, libu-libong mga santo sa tuktok ng ikasampung antas sa likod niya ay sabay-sabay na nag-activate ng kanilang panloob na lakas, at ang lahat ng lakas ng lahat ay ibinuhos sa katawan ng 10,000 Domains Beast King sa isang superimposed na paraan. Biglang sinuntok muli ng 10,000 Domains Beast King si Yang Xiaotian. Ang lakas ng kamao ay sumabog, ang kalawakan ay yumanig, at ang mga nakapaligid na bundok ay lalong nanginginig. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa dati. Si Yang Xiaotian ay sumulong sa kawalan gamit ang isang kamay, at ang walang katapusang kapangyarihan ng 10,000 realms ay nagpatibay ng oras at espasyo. Gayunpaman, kahit na tumigas ang oras at espasyo, hindi nila mapatatag ang nakakatakot na suntok na ito na nagtipon ng libu-libong mga banal sa tuktok ng ikasampung layer. Ang lakas ng kamao ay pumutok pa rin kay Yang Xiaotian sa isang nakakatakot na bilis. Nang makita ito, ginamit ni Yang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang 10,000 realms divine body at ang 10,000 realms divine body. Ang kapangyarihan ng 10,000 realms ay parang tubig ng Milky Way, na bumubulusok mula sa kailaliman ng kawalan, na sumasakop sa langit at lupa. Sumuntok si Yang Xiaotian, at ang puwersa ng kamao ay sumabog na may gintong pulang ilaw, na nagpapaliwanag sa mundo. Ang kamao ni Yang Xiaotian ay bumangga sa kamao ng kalaban na nag-ipon ng kapangyarihan ng libu-libong Peak Saints. Marahas na nanginig ang langit at lupa. Ito ay tulad ng kapangyarihan ng 10-10 milyong nuclear bomb na nagbanggaan, at isang nakakatakot na hugis kabute na alon ng hangin ang sumabog sa kalangitan. Maging si Zhao Tianxiang at ang iba pa na nagtatago sa dilim ay nakaramdam lamang ng nakakatakot na pagsabog sa kanilang mga tainga, at lahat ng malapit sa Beast King Temple ay nawalan ng pandinig. Ang ilang mahihinang santo ay dumura ng dugo. Nagulat ang lahat. At paulit-ulit ding umatras si Yang Xiaotian, umatras ng daan-daang metro ang layo. Para sa 10,000 Realms Beast King at sa libu-libong Peak Saints sa likod niya, nanginginig ang buong katawan nila, at ang kulay abong airflow sa 10,000 Realms Beast King ay natangay pa. Gayunpaman, hindi umatras ang 10,000 Realms Beast King at ang iba pa. Malinaw, ganap na dehado si Yang Xiaotian sa lakas ng nakaraang pag-atake. Nang makita ito, tuluyang binitawan ng 10,000 Realms Beast King ang kanyang nakabiti na puso. Siya ay naghahanda para sa labanang ito. Yang Xiaotian, nasa ikalawang antas ka lang ng 10,000 Realms Divine Body ngayon. Ang 10,000 Realms Beast King ay ngumisi. Kung ang iyong 10,000 Realms Divine Body ay nasa ika-4 na antas, mamamatay ako ngayon. Ngunit ang iyong 10,000 Realms Divine Body ay nasa ikalawang antas lamang, kaya mamamatay ka ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at ang liwanag ng mahusay na porma sayon ay sumabog mula sa nakapalibot na mga bundok, at isang maliit na bersyon ng porma sayon ng Beast King ang ganap na bomb-alot sa nakapalibot na espasyo. Talaga, ang mukha ni Yang Xiaotian ay kalmado, kahit na ang aking 10,000 Realms Divine Body ay nasa ikalawang antas lamang, sapat na para patayin ka. Tumawa ang 10,000 Realms Beast King, matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka ng mamatay. Patayin. Siya at ang libu-libong rurok na mga santo sa likod niya ay sumabog sa hangin, sumuntok ng magkabilang kamao, at sumugod kay Yang Xiaotian. Kasabay nito, ang banal na gulong sa likod ng 10,000 Realms Beast King ay nag-condense. Ang kanyang banal na gulong ay umikot ng paulit-ulit, at mayroong kasing dami ng 10,000 bilog. 10,000 bilog ng mga banal na gulong ang pinakamalakas na banal na gulong sa mundo. Habang isinaaktibo ang Kaitian bloodline ng Wanyu Beast King, libu-libong mga sinaunang hayop na kulay dugo ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga sinaunang hayop na ito na may kulay dugo ay umungal sa langit at lupa, at ang mga dagandong ay yumanig sa kaluluwa ng lahat. Nakakatakot na ang kapangyarihan ng Wanyu Beast King. Nang mag-condensed ang libu-libong mga sinaunang hayop na may kulay dugo at ang Holy Wheel, ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Nang makita ito, binuhay ni Yang Xiaotian ang Wanyu Divine Body ng buong lakas. Sa ilalim ng activation ng Wanyu Divine Body, ang Wanyu Divine Symbol na sakop ng Wanyu Divine Body ay kuminang ng maliwanag. Kasabay nito, ang iba pang mga banal na katawan ni Yang Xiaotian ay sumambulat din ng nakasisilaw na banal na liwanag. At sa likod ni Yang Xiaotian, dalawang dakilang Wuji Heaven at Earth Dharmas ang nagkadikit. Ang Chaos Thousand Eyes Demon Kun at Bright Heavenly Emperor ay nakatayong mataas sa langit at lupa. Dati, sa lungsod ng Wanyo, ang Chaos Thousand Eyes Demon Kun at Bright Heavenly Emperor na ipinatawag ni Yang Xiaotian ay parehong higit sa 100,000 milya, at sa pagkakataong ito ang Chaos Thousand Eyes Demon Kun at Bright Heavenly Emperor ay mas malaki pa. Lumaki muli ito ng ilang beses. Ang Chaos Thousand Eyes Demon Kun ay naglabas ng maraming magulong dark power. Ang kapangyarihan ng liwanag mula sa Bright Heavenly Emperor ay nagliliwanag sa mundo at nagpapadalisay sa lahat ng mga kaaway sa mundo. Pagtingin sa Chaos Thousand Eyes Demon Kun at sa Heavenly Dharma image ng Bright Heavenly Emperor sa likod ni Yang Xiaotian, ang Beast King of 10,000 Realms at iba pa ay nasa sabik din. Hindi maaaring manatiling kalmado ang sinumang makakakita sa Wuji Heavenly Dharma image na ito na sumusuporta sa langit. Pagkatapos, ipinatawag ni Yang Xiaotian ang 270 milyong taong gulang na banal na singsing. Habang lumalakas ang kanyang lakas, lumakas ang kapangyarihan ng 270 milyong taong gulang na banal na singsing. Buong lakas na sumuntok si Yang Xiaotian.
Dahil sa kanyang 2 Wuji Heavenly Dharma Images at 270 milyong taong gulang na Divine Ring, at ang kapangyarihan ng 12 dakilang langit na lumalaban sa mga banal na katawan, ang larangan ng digmaan ng 10,000 Realms ay yumanig ng husto. Ang walang katapusang kapangyarihan mula sa 10,000 Realms ay natipon. Lalo na ang malawak at walang hangganang Beast King Continent, na mas kinilig. Ang lakas ng kamao niyang Shao Tian ay bumangga muli sa kapangyarihan ng Beast King of 10,000 Realms at iba pa. Nasira ang espasyo, muling napamura siyang Shao Tian. Gayunpaman, sumabog siyang Shao Tian sa hangin at nakipag-away muli sa Beast King of 10,000 Realms at iba pa. Sa oras na ito, sinalakay din ni Xiao Bai ang parehong oras, at sinalakay ang Beast King of 10,000 Realms kasama siyang Shao Tian. Sa isang sandali, pinatay ng kapangyarihan ng lahat ang langit at ang lupa, at ang araw at ang buwan ay nawalan ng liwanag. Sa ilalim ng kapangyarihan niyang Shao Tian at ng Beast King ng 10,000 Realms, kahit na maraming mga masters na napakalayo sa Beast King Temple ay pinigilan at hindi makagalaw. Bilyon-bilyong nilalang sa buong Beast King Continent ang nanginginig sa takot at gumagapang sa lupa. Maging ang mga taong nakakulong sa pinakamalalim na espasyo ng Beast King Temple ay pinigilan ng kapangyarihan niyang Shao Tian at ng iba pa. Bilang pinakamataas na Panginoon, ang Demon of Eternal Hate, ang Poison King of 10,000 Beasts at iba pa ay nagulat. Mayroon bang ganoong kapangyarihan sa mundo na kayang lipulin ang bilyon-bilyong nilalang? Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang labanang ito ay tumagal mula araw hanggang gabi. Mula sa gabi hanggang sa pagsikat ng araw. Kahit na ang Beast King ng 10,000 Realms at ang kanyang mga tauhan ay palaging nasa itaas, sila ay nasa itaas lamang. Ang Beast King of 10,000 Realms at ang kanyang mga tauhan ay hindi kayang saktan siyang Shao Tian. Sa pagpapala ng kapangyarihan ng 10,000 Realms, ang pagtatanggol ng 10,000 Realms Divine Body niyang Shao Tian ay naging napakalakas na ito ay hindi maisip. Hanggat ang power of 10,000 Realms ay hindi mauubos, ang Beast King of 10,000 Realms at ang kanyang mga tauhan ay hindi makakalusot sa depensa ng 10,000 Realms Divine Body niyang Shao Tian, lalo na sa malubhang pinsala o pagpatay kay Yang Shao Tian. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Yang Shao Tian na kahit na ang kanyang 10,000 Realms Divine Body ay nasa ikalawang antas lamang, sapat na upang patayin ang Beast King ng 10,000 Realms at ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang 10,000 Realms power ay hindi mauubos, habang ang banal na kapangyarihan ng Beast King ng 10,000 Realms at ang kanyang mga tauhan ay maaga o huli ay mauubos. Oo nga, pagkatapos ng ilang araw ng pakikipaglaban, ang kapangyarihan ng Beast King ng 10,000 Realms at ng kanyang mga tauhan ay halatang nabawasan. Sa pakiramdam na ang kapangyarihan ng Beast King ng 10,000 Realms at ng kanyang mga tauhan ay nabawasan, sa halip ay pinalakas niyang Shao Tian ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Pagkaraan ng ilang araw, ang kapangyarihan ng Beast King of 10,000 Realms at ng kanyang mga tauhan ay mas nabawasan. Kahit na ang Beast King ng 10,000 Realms at ang kanyang mga kasama ay lunukan ng mga recovery pill, o kahit na ginamit ang kapangyarihan ng Beast King formation para makarecover, hindi pa rin nila ganap na mabawi ang kanilang paggamit ng banal na kapangyarihan. Bukod dito, natuklasan ni Yang Shao Tian na ang kapangyarihang ibinuhos sa Beast King of 10,000 Realms ng libu-libong Pig Saints ay regular at pasulpot-sulpot. Ang paputol-putol na ito ay napakaikli at nawala sa isang kisap mata, ngunit nahuli ito ni Yang Shao Tian. Pagkaraan ng 10 araw, nang ibuhos ng libu-libong Pig Saints ang kanilang kapangyarihan sa Beast King of 10,000 Realms, si Yang Shao Tian ay agad na pumunta sa likod ng Beast King of 10,000 Realms at ng kanyang mga kasama, na inindageway ang sword energy ni Wu Shi sa kanyang kamay. Sa pagpapala ng kapangyarihan ng 10,000 Realms, ang sword energy ni Wu Shi ay agad na naglabas ng isang hanay ng mga ulo. Ang mga mukha ng Beast King ng 10,000 Realms at ang kanyang mga kasama ay lubhang nagbago. Biglang, ang Beast King ng 10,000 Realms ay umungal ng galit, at isang kulay abong liwanag ang bumungad sa buong katawan niya, na naging orihinal na katawan niya. Ang orihinal na katawan ng Beast King ng 10,000 Realms ay isang malaking dark tigre na may mga pangil. Ang mga mata ng maitim na tigre ay talagang kulay abo, at ang mga kuko ay kumikislap ng malamig na madilim na liwanag. Habang ang Beast King ng 10,000 Realms ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay muling tumaas. Gayunpaman, kahit na tumaas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi pa rin ito mababago ang resulta ng pagkatalo ng 10,000 Realms. Hindi nagtagal, isa pang grupo ng Saint Peak Powerful sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pinatay ng Wu Shi Sword Chi niyang Shao Tian. Makalipas lang ang isang araw, wala pang 1,000 Saint Peak Powerful sa ilalim ng Beast King ng 10,000 Realms. Nakita ito ni Zhao Tianxiang, na nagtatago sa dilim, at ang kanyang mukha ay malungkot. Sa orihinal, nagtago siya sa Beast King Temple at gustong gamitin ang kapangyarihan ng Beast King ng 10,000 Realms at iba pa para patayin si Yang Shao Tian, ngunit hindi niya inaasahan na kahit ang Beast King ng 10,000 Realms at ang God Clan of the 10,000 Realms ay hindi makakalaban ni Yang Shao Tian. Kung magpapatuloy ito, ang Beast King ng 10,000 Realms ay mamamatay sa mga kamay ni Yang Shao Tian sa kalahating araw ng higit sa kalahati. Sir, alis muna tayo. Pinayuhan ng isang Upper Realm Master si Zhao Tianxiang. Maulap ang mukha ni Zhao Tianxiang, at sa wakas ay tumango. Nagpas siyang ilayo muna ang Medicine God of the Upper Realm.
Hanggat aalis sila, makakahanap sila ng isang lihim na lugar na mapagtatagwan, at hindi sila mahahanap ni Yang Xiaotian. Kapag natapos na ang labanan ng Wanyo, dadalhin nila ang gamot na Diyos ng itaas na mundo pabalik sa itaas na mundo. Hahanap tayo ng paraan para makitungo kay Yang Xiaotian mamaya. Kaagad, si Zhao Tianxiang at ang kanyang mga tauhan ay kukuha ng gamot na Diyos ng itaas na mundo upang makatakas mula sa Beast King Temple. Bagamat nakipag-away si Yang Xiaotian sa Beast King ng Wanyo, ikinakalat niya ang kanyang kaluluwa upang hanapin ang kinaroroonan ni Zhao Tianxiang, ang demon ng Chonen at iba pa. Matapos niyang patayin ang isang grupo ng mga master ng Wanyu God Clan, bigla niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago ng kapangyarihan sa dikalayuan. Agad na binuksan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at dumaan sa mga bundok, at nakita si Zhao Tianxiang at iba pa na tatakas na. Bagamat hindi pa nakikita ni Yang Xiaotian si Zhao Tianxiang at ang iba pa, halos agad niyang nahulaan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Zhao Tianxiang. Aalis na sana si Zhao Tianxiang nang bigla niyang narinig ang boses ni Yang Xiaotian. Nagulat siya at nakita niyang iniipon ni Yang Xiaotian ang sword energy ng Wuxi sa kanyang kamay at direktang ibinato. Ang sword energy ni Wuxi ay tumagos sa depensa ng Beast King Formation, tumagos sa mga bundok, at bumaril patungo kay Zhao Tianxiang at iba pa. Nagulat si Zhao Tianxiang at ang iba pa at gustong umiwas, ngunit minamaliit pa rin nila ang lakas at bilis ng paghagis ni Yang Xiaotian. Sa isang iglap, 12-12 ng mga tao ni Zhao Tianxiang ang natama ng sword energy ni Wuxi, itinapon, at lahat ay napako sa malayong mga taluktok ng bundok. Ang sword energy ni Wuxi ay parang isang malaking mahabang pako, ipinapako ang lahat sa tuktok ng bundok. Si Zhao Tianxiang at iba pa ay agad na nabahiran ng dugo. Gusto nilang bunutin ang sword energy ni Wuxi, ngunit hindi nila ito mabunot. Matapos ipako ni Yang Xiaotian si Zhao Tianxiang at iba pa, nagpatuloy ang labanan sa Beast King ng Wanyo. Lalong nagalit ang Beast King ng Wanyo nang makita niya ang kanyang mga tauhan na patuloy na namamatay sa kamay ni Yang Xiaotian. Patayin ang hukbo ng 10,000 hayop. Ang hayop na hari ng Wanyo ay biglang umungal. Sa labas ng Beast King Temple, lumitaw ang isang malawak na hukbo. Ang mga hukbong ito ay iba sa hukbo ng Wanyo God Clan na nakatagpo noon ni Yang Xiaotian. Lahat sila ay nakasuot ng maitim na baluti, at bawat piraso ng baluti ay may tatak ng isang hayop. Ito ang pinakamalakas na hukbo ng Wanyo God Clan, ang Wanyo Beast Army. Ang Wanyo Beast Army ay may maliit na bilang ng mga tao, 1,000,000 lamang. Ngunit bawat isa sa kanila ay dumaan sa mga layer ng screening at isang alagad na may pinakamalakas na linya ng dugo at pinakamalakas na banal na katawan. Ang Wanyo Beast Army ay nag-activate ng kapangyarihan ng Dark Armor sa kanilang mga katawan, at biglang, 10,000 malalaking hayop ang nagtipon at pinatay si Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa 10,000 hayop na umaatake, si Yang Xiaotian ay nakahawak lang sa hangin at madaling nadurog ang 10,000 hayop. Kahit na ang Wanyo Beast King at ang iba pa ay hindi makalaban sa kapangyarihan ni Yang Xiaotian sa Wanyo, lalo pa itong Wanyo Beast Army. Gayunpaman, sa utos ng Wanyo Beast King, ang Wanyo God Clan Patriarch at iba pang mga banal na ninuno ay sumali din sa labanan. Ang pinuno ng Wanyo God Clan at isang grupo ng mga banal na ninuno ay ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang buhayin ang porma sayon at salakayin si Yang Xiaotian, ngunit ang mga pag-ataking ito ay nakakakiliti lamang para kay Yang Xiaotian. Nandito lang ang One Show Legion at ang mga banal na ninuno ng Wanyo God Clan para isuko ang kanilang sarili. Si Zhao Tianxiang, na ipinako ni Yang Xiaotian sa bundok, ay umungal ng galit at sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang tuluyang mabunot ang Wuxi Sword Chi mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, nang malapit na siyang makatakas, nakita niya ang isa pang batch ng Wuxi Sword Chi na sumisira sa hangin at muling ipinako siya at ang kanyang mga tauhan sa bundok. Tiningnan ni Zhao Tianxiang ang dagwang butas sa kanyang katawan, nakaramdam ng kahihiyan, galit, ayaw, at puot sa kanyang puso, at umungal, Yang Xiaotian, tiyak na gagawin ka ng aming pamilyang Zhao na mamatay ng walang libingan. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Yang Xiaotian na ikinakaway ang kanyang kamay, at isang batch ng Wuxi Sword Chi ang bumagsak sa hangin at ipinako siya ng mas malalim sa bundok. Kinulayan ng pula ng bundok ang dugo ni Zhao Tianxiang at ng kanyang mga tauhan. Lumipas ang isang araw. Sa isang suntok, pinasabog ni Yang Xiaotian ang Beast King of 10,000 Realms. Ang Beast King ng 10,000 Realms ay bumagsak ng husto sa lupa sa dikalayuan. Ang kanyang dibdib ay tinusok ng suntok ni Yang Xiaotian. At sa paligid niya ay ang mga katawan ng mga nangungunang santo ng kanyang 10,000 Realms God Clan. Libu-libong nangungunang mga santo sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pinatay ni Yang Xiaotian. Ang 10,000 Beasts Legion, ang pinuno ng 10,000 Realms God Clan, at ang mga banal na ninuno ay nakahiga lahat. Ito ay isang kaunos-lunos na eksena. Ang malubhang nasugatang Wanyo Beast King ay tumingin kay Yang Xiaotian at tumawa ng paos, Yang Xiaotian, hindi mo mahahanap ang iyong mga tauhan kahit napatayin mo ako. Bukod dito, nag-set up ako ng isang swallowing formation sa espasyo kung saan sila nakakulong. Sa loob ng ilang taon, mauubos ang kanilang sigla at mamamatay. Narinig ito ni Yang Xiaotian at sinuntok sa hangin ang Wanyo Beast King, at muli siyang pinalayas. Lumakad siya pasulong at lumapit sa kabilang partido, kaya, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kaga.
Pagkatapos noon, tinatakan niya ang banal na kapangyarihan ng kabilang partido at hiniling kay Xiaobai na dalhin si Zhao Tianxiang at ang iba pa sa kanya. Ang naghihingalong Zhao Tianxiang ay tumingin kay Yang Xiaotian at tumawa, Yang Xiaotian, malalaman mo na ang kahihinatnan nito para sa amin. Direktang sinuntok ni Yang Xiaotian ang buong katawan at sidantian ni Zhao Tianxiang. Ang mukha ni Zhao Tianxiang ay mapatla at walang dugo, at tinitigan niya si Yang Xiaotian na may hitsura na gustong kumagat sa laman at dugo ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, gaano man kadiin ni Yang Xiaotian, hindi kailanman isiniwalat ni Wanyu Beast King ang kinaroroonan ng Demon of Eternal Hate at iba pa. Makakapunta lamang si Yang Xiaotian sa Beast King Temple at maghanap ng mag-isa. Matapos hanapin ang bawat pulgada ng Beast King Temple, sa wakas ay nakakita siya ng malaking array mechanism. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nang makita ng Beast King of 10,000 Realms na hinanap ni Yang Xiaotian ang large array mechanism, nginisyo niya, kahit na mahanap mo ang large array mechanism, wala itong silbi. Ako lang ang nakakaalam kung paano buksan ang malaking array mechanism na ito. So, kailangan pang ilibing ang mga tauhan mo kasama ko. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, nakita niyang hinawakan ni Yang Xiaotian ang malaking array mechanism gamit ang kanyang palad, at ang large array mechanism ay commandant. Imposible ito, hindi makapaniwala ang Beast King ng 10,000 Realms. Pagkatapos, madalas na hinahagod ni Yang Xiaotian ang mekanismo ng malaking array. Habang hinahaplos niya, mas lumalakas ang liwanag ng mekanismo ng malaking array, at tuluyan na itong na-activate. Dumaan si Yang Xiaotian sa malaking array mechanism at pumunta sa espasyo kung saan nakakulong ang Demon of Eternal Hate at iba pa. Matapos kumpirmahin na ang Demon of Eternal Hate at iba pa ay nakakulong dito, hindi pinanatili ni Yang Xiaotian ang Beast King ng 10,000 Realms at pinatay siya ng tuluyan. Matapos iligtas ang Demon of Eternal Hate at ang iba pa, nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa sitwasyon ng Demon of Eternal Hate at iba pa pagkatapos pumasok sa larangan ng digmaan ng 10,000 Realms. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa sitwasyon ni Meng Bingzo, lahat ay umiling at sinabing hindi nila alam. Si Yang Xiaotian at ang lahat ay lumabas sa Beast King Temple, at hiniling sa lahat na magtanong at hanapin ang kinaroroonan ni Meng Bingzo at iba pa. Pagkatapos, natagpuan ni Yang Xiaotian ang treasure house ng 10,000 Realms God Clan sa Beast King Mountains at inilipat ang buong treasure house. Mayroong hindi mabilang na likas na kayamanan sa treasure house, at mayroon pang ang 480 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Mayroong higit sa 1,100 bote ng Eightfold Heavenly Dao Holy Water. Sa napakaraming Eightfold Heavenly Dao Holy Water, ang kanyang Heavenly Dao Divine Body ay maaaring i-upgrade sa huling bahagi ng ika-25 na yugto o maging sa peak ng huling bahagi ng ika-25 na yugto. Ngunit sa kasamaang palad, walang 70 milyong taong gulang na banal na gamot. Matapos umalis sa Beast King Continent, hinanap ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang kinaroroonan ni Meng Bingzo habang nangangaso ng mabangis na hayop. Hindi pa babayaan ng Diyos ang mga nagsusumikap. Pagkaraan ng ilang taon, sa wakas ay natagpuan ni Yang Xiaotian at ng iba pa si Meng Bingzo at ang pamilya Meng sa isang desperado na lugar. Matapos mahanap si Meng Bingzo, nagsanay si Yang Xiaotian ng may kapayapaan ng isip. Habang nagsasanay ng 10,000 Realms Divine Body at ng Sun Divine Body, nilunok niya ang 80 milyong taong gulang na Divine Medicine at Eightfold Heavenly Dao Holy Water sa kanyang katawan para magsanay. Mabilis na lumipas ang 30 taon. Sa wakas ay natapos ang digmaang 10,000 realms. Sa labas ng larangan ng digmaan ng Wanyu, ang dalawang sugo mula sa itaas na kaharian, sina Lin Yang at Sun Feng, ay nagdurusa dahil sa pagkamatay ni Hao Longxian, Zhao Tianxiang, Wang Yu at iba pa. Gayunpaman, hindi sila makapasok sa larangan ng digmaan ng Wanyu, kaya maaari lamang nilang hintayin ng may pagkabalisa para sa pagtatapos ng digmaang Wanyu, at pagkatapos ay alamin kung ano ang nangyari. Sa pagkakataong ito, daan-daang tao mula sa itaas na kaharian ang namatay. Walang nakaligtas. Ito ay sadyang natigilan sa kanilang dalawa, syempre, higit na takot at pagkabalisa. Ang mga taong ito ay ang mga kayamanan ng iba't ibang puwersa sa itaas na kaharian. Ngayon patay na silang lahat. Kung sila ay bumalik, sila ay parusahan kung sila ay hindi sapat. Ngayon, sa wakas ay nakaligtas sila hanggang sa matapos ang Wanyu War. Sa wakas tapos na, sina Lin Yang at Sun Feng ay parehong bumuga ng mahabang hininga. Malalaman nila kung bakit namatay sa labanan sina Hao Longxian, Zhao Tianxiang, Wang Yu at iba pa. Buzz. Sa pagtatapos ng Wanyu War, ang buong larangan ng digmaan ng Wanyu ay sumisikat sa liwanag, at kasabay nito, ang listahan ng larangan ng digmaan ng Wanyu ay sumabog din sa hindi kapani-pani walang liwanag. Nang makita ang listahan na sumabog na may napakagandang liwanag, sina Lin Yang at Sun Feng ay parehong natigilan. Noong nakaraan, kapag natapos ang labanan ng Wanyu, ang listahan ay hindi gaanong nag-react, tama ba? Bakit ang daming nag-react this time? Habang lumiliwanag ang listahan, biglang namulaklak ang pangalan ni Yang Xiaotian sa tuktok ng listahan na parang araw, at sa wakas ay lumitaw ang mga puntong na block pagkatapos ng kanyang pangalan. Ang mga punto ni Yang Xiaotian ay patuloy na tumataas mula bago na harang, na pumailang lang pataas. Sa isang kisap mata, nakalusot talaga ito sa 100 milyon. Nang makalusot ito sa 100 milyon, nayanig ang buong listahan.
At nabigla sina Lin Yang at Sun Feng. 100 milyon. Hindi ba na-trigger niyang Xiaotian ang kapangyarihan ni Wan Yu minsan? Ngunit pagkatapos, nakita nila ang 110 milyon, 120 milyon. 200 milyon. 200 milyon. Sabay na sigaw ng dalawa. Ano ang ibig sabihin ng 200 milyon? Sa pamamagitan ng pag-trigger ng kapangyarihan ni Wan Yu ng 2 beses upang pagpalain ang kanyang sarili, siyang Xiaotian ay anak ni Wan Yu na may Wan Yu Divine Body. Ngunit ang mga puntos ay patuloy na tumaas, na umabot sa 300 milyon sa isang kisap mata. Nang umabot sa 300 milyon ang mga puntos ni Yang Xiaotian, ang lahat ng uri ng musika ay umalingaw sa buong Wan Yu battlefield, at daan-daang libong kontinente sa Wan Yu battlefield ang nagdiwang ng magkasama. Nagulat ang isipan ni Lin Yang at Sun Feng, Panginoon ng Wan Yu. Ang Panginoon ng Wan Yu sa lower realm ay isinilang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng dalawa kung bakit namatay sina Hao Longxian at Zhao Tianxiang. Sa wakas ay naunawaan na kung sino ang pumatay ng daan-daang tao sa upper realm. Gayunpaman, pagkatapos na umabot sa 300 milyon ang mga puntos ni Yang Xiaotian, hindi pa rin siya tumitigil, ngunit nagpatuloy siyang umakyat hanggang sa higit sa 400 milyon. Ito ay ganap na huminto sa higit sa 410 milyon. Bagamat hindi gaanong nanghuhuli ng mga hayop si Yang Xiaotian matapos maging Panginoon ng Wan Yu, napatay niya ang hindi mabilang na hukbo ng Wan Yu God Clan sa labanan ng Beast King Continent. Kaya, mayroong higit sa 400 milyong puntos. Hindi lamang sina Lin Yang at Sun Feng ang nagulat, ngunit maging ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng partido na lumahok sa Wan Yu War ay nagulat nang makita nila ang nakakagulat na serye ng higit sa 400 milyong puntos sa listahan. Kapag ang listahan ng mga puntos sa wakas ay nagpapatatag, sina Yang Xiaotian, Meng Bingzu at lahat ng malalakas na lalaki na lumahok sa digmaang Wan Yu ay ipinadala lahat ng larangan ng digmaan ng Wan Yu at bumalik sa walang katapusang mabituing kalangitan. Sa oras na ito, ang liwanag ng Void List ay nag-vibrate, at 2 bote ng Jade ang lumipad at nahulog sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Binuksan ito ni Yang Xiaotian at nakitang ito ang 200 milyong taong gulang na divine na gamot at 200 subo ng 9-layer Heavenly Daw Holy Water bilang mga gantimpala. Aabot sa 100 milyong puntos, 100 milyong taong gulang na divine medicine at 100 subo ng 9-layer Heavenly Daw Holy Water ay gagantimpalaan. Ang pag-abot sa 300 milyong puntos ay doble ang gantimpala. Kaya, ito ay 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Sa pagtingin sa 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot, hindi maitago ni Yang Xiaotian ang kanyang kagalakan. Sa larangan ng digmaan ng Wan Yu, pagkatapos niyang lunukan ang dosenang 80 milyong taong gulang na mga banal na gamot at ang 70 milyong taong gulang na divine na gamot sa kanyang katawan, ang kanyang paglilinang ay umabot sa ika-6 na antas ng Master. Gamit ang 200 milyong taong gulang na divine medicines na ito, tiyak na makakalusot siya sa ika-10 antas ng Master, at maaaring makaapekto pa sa ika-10 antas ng Master. Inalis ni Yang Xiaotian ang gantimpala. Sa oras na ito, ang listahan ay nagbigay din ng mga gantimpala sa nangungunang 10 at nangungunang 100 sa listahan ayon sa pagkakasunod-sunod ayon sa ranggo. Matapos maipamahagi ang listahan ng mga reward, pumunta sina Lin Yang at Sun Feng kay Yang Xiaotian. Ang dalawa ay tumingin kay Yang Xiaotian na may komplikadong mga mata at mas komplikadong mga emosyon. Congratulations kay Yang Xiaoyo sa pagiging master ng lower world ng Wan Yu. Pagkatapos huminahon, ngumiti si Lin Yang at ikinulong ang kanyang mga kamao. Naikuyom din ni Sun Feng ang kanyang mga kamao at sinabing, ang talento ng batang kaibigan na si Yang ay walang kapantay sa mga kapanahunan. Nagpalitan ng ilang salita ang dalawa kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nag-aalala nilang sinabi, kabataang kaibigan na si Yang, mag-ingat sa pag-akyat mo sa itaas na kaharian sa hinaharap. Sa talento ni Yang Xiaotian, imposible para sa kanya na hindi umakyat sa itaas na kaharian. Sa sandaling umakyat si Yang Xiaotian sa itaas na kaharian, ang naghihintay kay Yang Xiaotian ay ang walang katapusang pagtugis at pagpatay sa pamilya Hao, pamilya Zhao, pamilya Wang, pamilya Zhang at iba pang mga pamilya at sekta. Sa oras na ito, bumukas ang space channel ng upper realm, at ang golden light column ay lumiwanag pababa. Nang makita ito, sinabi ni Lin Yang, dahil ang labanan ng 10,000 realms ay natapos na at ang mga gawain ng lower realm ay tapos na, dapat din tayong bumalik sa upper realm para magulat. Young friend Yang, sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magkita muli sa upper realm. Column. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Pinagsalikop ni Lin Yang at Sun Feng ang kanilang mga kamao, pagkatapos ay bumalik sa golden light column, at sinundan ang golden light column pabalik sa upper realm. Nawala ang dalawa sa walang katapusang mabituing kalangitan. Pagkaalis ng dalawa, biglang lumuhad ang lahat ng makapangyarihang tao na lumahok sa Wan Yu War. Pagbati sa kanyang kamahalan Wan Yu. Pagbati sa kanyang kamahalan Wan Yu. Niyanig ng sound wave ang walang katapusang mabituing kalangitan. Hiniling ni Yang Xiaotian na tumayo ang lahat. Sa oras na ito, nakita niya ang dalawang pamilyar na figure na naglalakad palabas ng karamihan sa malayo. Ang dalawang figure ay nanginginig at naglakad patungo kay Yang Xiaotian, na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Nagulat at nasasabik din si Yang Xiaotian nang makita niya ang dalawang pamilyar na figure. Lumipad siya sa pinakamabilis na bilis, Master.
Ang mga taong dumating ay ang Panginoon ng langit at lupa at ang Panginoon ng paglikha ng langit mula sa banal na kaharian. Xiao Tian, ikaw talaga, ang Panginoon ng langit at lupa na si Guo Yun at ang Panginoon ng paglikha ng langit na si Liang Li ay labis na nasa sabik. Niyakap nilang dalawa si Yang Xiao Tian at umiyak. Siyempre, napansin din ng dalawa ang pangalan ni Yang Xiao Tian sa tuktok ng listahan, ngunit hindi sila naniniwala na ang Yang Xiao Tian na nasa tuktok ng listahan ay magiging kanilang disipulo. Ngayong lumabas na sila, sa wakas ay nalaman nilang ang Yang Xiao Tian na nasa tuktok ng listahan ay ang kanilang disipulo. Guro, niyakap ni Yang Xiao Tian ang dalawa at umiyak, na para bang nakita niya ang kanyang pamilya pagkatapos ng maraming taon. Hindi niya inaasahan na ang dalawang master ng Divine Realm ay lumahok din sa War of 10,000 Realms. Nagkatinginan ng Demon of Everlasting Hate, ang Poison King ng 10,000 Beasts at iba pa nang makita nilang tinatawag ni Yang Xiao Tian ang dalawang master na Masters. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na istorbohin si Yang Xiao Tian at nakatanaw lamang sa malayo. Dalawang guro, hindi ko inaasahan na darating ka para lumahok sa digmaang 10,000 realms. Nakangiting sabi ni Yang Xiao Tian. Nakangiting sinabi ng Panginoon ng langit at lupa, hindi ko inaasahan na darating ka para makilahok sa digmaang 10,000 kaharian. Ilang daang taon na lang ang nakakaraan, at sumuko ka na sa Panginoon. Xiao Tian, anong kaharian mo ngayon? Nakangiting tanong ng Lord of Creation. Hindi nagtagal mula nang ang aking disipulo ay nakalusot sa ika-6 na antas ng Panginoon. Sa pagharap sa mga tanong ng dalawang master, napangiti si Yang Xiao Tian na nahihiya. Good boy. Nang marinig na si Yang Xiao Tian ay nakalusot sa ika-6 na antas ng master, ang Panginoon ng langit at lupa ay hindi napigil ang suntukin si Yang Xiao Tian at nagulat na sinabi, nahijitan mo kaming dalawa. Ang Panginoon ng kay Tian ay tumawa din at nagsabi, nalampasan niya ang ika-6 na antas ng master sa daan-daang taon. Karapat dapat kang maging alagad namin. Pareho silang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Ang susi ay si Yang Xiao Tian na ngayon ang Lord of 10,000 Realms. Ang Panginoon ng 10,000 kaharian. Siya ang kanilang alagad. Biglang, ang Panginoon ng langit at lupa ay lumusot sa karamihan, naghahanap ng isang tao. Master, anong problema? Tanong ni Yang Xiao Tian nang makita niya ang biglaang reaksyon ng Panginoon ng kay Tian. Narito rin si Wudi Zontian, Chaos Medicine God, at ang Lord of Chaos City para lumahok sa labanan ng 10,000 Realms. Sinulyapan ng Panginoon ng langit at lupa ang karamihan at nagsabi, nakilala namin ang iyong guru Liang si Wudi Zontian at ang iba pa sa larangan ng digmaan ng 10,000 kaharian at hinabol sila ng mahabang panahon. Sa wakas, nagtago kami sa isang mapanganib na lugar at nakatakas. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Panginoon ng langit at lupa ay galit na galit. Kung siya at ang Panginoon ng paglikha ay hindi nagkataon na nakatakas sa mapanganib na lugar, sila ay napatay ni Wudi Zontian, Chaos Medicine God at iba pa. Nang marinig na si Wudi Zontian, Chaos Medicine God at iba pa ay lumahok din sa War of 10,000 Realms, agad na tinanong ni Yang Xiao Tian ang Demon of Eternal Regret, ang Poison King of 10,000 Beasts at iba pa na hanapin ang kinaroroonan ni Wudi Zontian at iba pa. Ang Demon of Eternal Regret, ang Poison King ng 10,000 Beasts at iba pa ay buong lakas na naghanap. Gayunpaman, pagkatapos maghanap sa mabituing kalangitan, hindi nila nakita si Wudi Zontian at iba pa. Malinaw, si Wudi Zontian at ang iba pa ay nakatakas sa sandaling matapos ang digmaan ng 10,000 realms. Nang makita ito, hiniling ni Yang Xiao Tian sa lahat na harangan ang mabituing kalangitan at maghanap muli ng mabuti. Gayunpaman, hindi pa rin nila mahanap ang mga ito. Walang paraan, kaya lang sumuko si Yang Xiao Tian. Si Yang Xiao Tian at ang Lord of Heaven and Earth, ang Lord of Creation ay hindi nagkita sa loob ng maraming taon, at maraming bagay ang dapat sabihin, ngunit hindi komportable na magsabi ng higit pa sa eksena, kaya inimbitahan ni Yang Xiao Tian ang dalawang master na sumakay sa Jielong spaceship at umalis kasama si Meng Bingzhou, ang Demon of Eternal Regret at iba pa. Nang makitang umalis si Yang Xiao Tian, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay lumuhad upang paalisin si Yang Xiao Tian. Hanggang sa mawala ang spaceship ni Yang Xiao Tian, lahat ay tumayo at bumalik sa kani-kanilang domain. Sa pagkakataong ito, umalis sina Tiandao Shengyuan Teizu Mo Huj, Din Liu Zan at iba pa kasama si Yang Xiao Tian, kaya pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya si Yang Xiao Tian na bumalik muna sa Tiandao Shengyuan. Ang spaceship ay lumipad pabalik sa Tiandao Shengyuan. Sa daan, si Tian Dizuzo, Keishen Juzo at Yang Xiao Tian ay nakaupo sa lupa at walang tigil na nag-uusap. Maraming gustong sabihin si Yang Xiao Tian sa dalawa, at marami ding gustong sabihin ang dalawa kay Yang Xiao Tian. Kaya naman, sunod-sunod na nag-usap ang tatlong master at apprentice, at bago nila namalayan, gabi na pala. Si Yang Xiao Tian, Tian Dizuzo, Keishen Juzuzo ay lumabas ng silid, lumapit sa busog, tumingin sa kalangitan sa gabi, at hinarap ang malamig na simoy ng hangin, na komportable. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinamahan ni Yang Xiao Tian ang dalawang Panginoon upang sabay na umihip ng hangin. Ang pakiramdam na ito ay napaka-komportable at mainit. Mula sa pag-uusap ngayon, marami siyang natutunan tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Divine Realm. Sa mga sumunod na araw, nag-practice si Yang Xiao Tian sa gabi, at nakipag-usap tungkol sa pagsasanay kasama ang kanyang dalawang master sa araw. Paminsan-minsan, tumutugtog siya ng piano, gumuguhit, at nakikipaglaro ng chess kasama ang Panginoon ng paglikha.
Silang tatlo ay kapwa-guro at magkakaibigan. Sa araw na ito, si Mo Tianquang, ang Diyos ng gamot sa itaas na mundo, ay dumating upang magpaalam kay Yang Xiaotian. Sa labanan ng Beast King Temple, iniligtas siya ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay sinundan niya si Yang Xiaotian sa larangan ng digmaan ng 10,000 Realms. Matapos malaman na si Mo Tianquang ay babalik sa Yunyao Kingdom sa kaharian ng kamatayan, tumango si Yang Xiaotian at sinabing, "Okay, pupunta ako sa Yunyao Kingdom para hanapin ang senior mamaya." Napagkasunduan ng dalawa na kung aakyat si Yang Xiaotian sa itaas na mundo sa hinaharap, aakyat siya kasama si Mo Tianquang. Hindi alam ni Yang Xiaotian ang tungkol sa sitwasyon sa itaas na mundo, at mas makakabuti kung kasama si Mo Tianquang. At si Mo Tianquang ay nasa mababang mundo sa loob ng maraming taon, at matagal na niyang gustong bumalik sa itaas na mundo. Nang umalis si Mo Tianquang, nagpasalamat siya kay Yang Xiaotian sa muling pagligtas sa kanya, at pagkatapos ay umalis. Sa orihinal, gusto niyang sabihin kay Yang Xiaotian ang tungkol sa kung ano ang ibinaba niya mula sa itaas na kaharian, ngunit hindi niya ito sinabi sa huli, iniisip na hindi pa huli para sabihin sa kanya pagkatapos nilang umakyat si Yang Xiaotian sa itaas na kaharian. Pagkaalis ni Mo Tianquang, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang sasakyang pangkalawakan patungo sa mundo ng Tiandao Holy Academy. Pagkarating sa mundo ng Tiandao Holy Academy, naramdaman ng Lord of Heaven and Earth at ng Lord of Kaitian ang napakayaman at dalisay na espiritual na enerhiya ng mundo ng Tiandao Holy Academy, at namangha sila. Pagdating ng dalawa sa Tiandao Holy Academy, para itong si Liu Laolao na papasok sa Grandview Garden. Pagkatapos, pansamantalang tumira ang dalawa sa kuweba ni Yang Xiaotian. Sa susunod na ilang buwan, bilang karagdagan sa pagsasanay, dinala ni Yang Xiaotian ang Panginoon ng Langit at Lupa at ang Panginoon ng Kaitian upang maglakad-lakad. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Kasabay nito, hiniling ni Yang Xiaotian ang Tiandao Holy Academy at ang lahat na tulungan siyang malaman ang mga espiritual na ugat ng 10,000 Realms at ang holy water ng Eightfold Heavenly Dao. Sa larangan ng digmaan ng Wanyo, halos naubos na niya ang Wanyo Spiritual Vein. Sa karamihan, ito ay mauubos sa loob ng ilang taon. Para sa Eightfold Heavenly Dao Holy Water, naubos na ito. Kung wala ang Heavenly Dao Holy Water at ang Sun God Fruit, ang kanyang Heavenly Dao Divine Body at Sun God Body ay dahan-daang bumuti. Habang hinihiling sa lahat na magtanong tungkol sa Wanyu Spiritual Vein at sa Eightfold Heavenly Dao Holy Water, hiniling din niya sa mga tao na hanapin ang kinaroroonan ng Lord of All Evils, ang Yin Yang Demon Lord at ang Demon of All Demons. Kahit na pinatay niya ang Blackwater Corpse King, hindi niya natagpuan ang Lord of All Evils, ang Yin Yang Demon Lord at ang Demon of All Demons. Kung hindi niya papatayin ang 3 taong ito, si Yang Xiaotian ay palaging parang tinak sa kanyang likod. Bilang karagdagan, ang kanyang Sun God Body ay lumampas na sa ika-4 na antas, at kailangan niya ng higit at higit na enerhiya. Sa ilang araw, nagpasya siyang pumunta sa Doomsday Holy Land sa Wind and Thunder World para supilan ang Doomsday. Sinabi ni Uncle Ding na ang Doomsday ay may sobrang purong solar essence. Pagkatapos niyang maging Panginoon ng 10,000 domains, masusupol niya ito at masanay dito. Ang katawan ng Diyos ng araw ay maaaring umunlad ng mabilis. Nang magpasya si Yang Xiaotian na pumunta sa Doomsday Holy Land of the Wind and Thunder World upang supilan ang Doomsday, biglang, isang gintong liwanag ang dumating mula sa langit, at sa isang kisap mata, nahulog ito sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Ito ay isang tripod, Master Ding. Nagulat si Yang Xiaotian nang makita si Master Ding. Sa wakas ay bumalik si Master Ding. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanya nitong mga araw. Ngumiti si Master Ding at sinabi, "Mabait ka at hindi mo ako kinalimutan." Pagkatapos ay sinabi niya, hindi masama, ang pagiging Panginoon ng 10,000 kaharian ay kahanga-hanga." Ngumiti si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagsabi, "Pupunta ako sa Holy Land ng Doomsday upang supilan ang Doomsday nitong ilang araw at magsanay ng Sun God Body." Maaaring posible iyon. Ngumiti si Master Ding at sinabi, "Ikaw na ngayon ang Panginoon ng 10,000 kaharian, at maipapakita mo ang iyong mga kakayahan. Bagamat mahirap supilan ang araw ng paghuhukom, sa iyong kasalukuyang lakas, may pagkakataon pa rin." Magkano? Natigilan si Yang Xiaotian. Ang Panginoon ng 10,000 Realms ay hindi magagapi, ngunit hindi makapangyarihan. Sinabi ni Uncle Ding, walang sinuman sa mundong ito ang makapangyarihan sa lahat. May naalala si Yang Xiaotian at kinuha niya ang likas na binhi ng demonyo na binili niya sa Leilin Chamber of Commerce sa Wind and Thunder World noong taong iyon, at sinabing, sa mga araw na ito, hindi ko nagawang pinuhin itong likas na binhi ng demonyo. Ang likas na binhi ng demonyong ito ay mas matanda kaysa sa 3,000 likas na mga Diyos ng demonyo at ang pinagmumulan ng lahat ng enerhiya ng demonyo sa mundo. Matapos maging Lord of 10,000 Realms, sinubukan din ni Yang Xiaotian na pinuhin ang likas na binhi ng demonyong ito, ngunit hindi pa rin niya ito napino. Sinabi ni Uncle Ding, ang kapangyarihan ng 10,000 Realms ay hindi magagapi, ngunit ang kapangyarihan ng 10,000 Realms lamang ay walang silbi. Upang mapasuko ang likas na binhi ng demonyong ito, hindi ka maaaring umasa sa brute force. Para kang may magulong godfire sa umpisa. Kung walang fire tactics, mahirap ay conquer ang success. Sabi ni Ding Ye. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian, ano ang ibig sabihin ni Ding Ye? Ipinasa ko sa iyo ang isang hanay ng mga magic trick, at ginagamit mo ito sa kapangyarihan ni Wanyo.
Sabi ni Ding Ye, at pagkatapos, ang gininto ang liwanag ni Ding Ye ay sumisikat, tinatakpan si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay may isang hanay ng mga trick sa isip ng pagpapababa ng magic. Sa oras na ito, lumalakas ang congenital magic, at gusto niyang kumawala sa pagyayelo ni Yang Xiaotian. Nang makita ito, namuo ang palad ni Yang Xiaotian ni Xuanming, at muling nagyelo ang congenital magic species. Ang congenital magic species na ito ay hindi nanalo isang araw. Kailangang mag-alala ni Yang Xiaotian tungkol sa kabilang partido. Sa makatuwid, agad na napagtanto ni Yang Xiaotian ang mga magic taktika. Si Rao ay Yang Xiaotian, at tumagal ng ilang araw bago napagtanto ang pagsuko. Matapos ipasok ang magic tactics, agad na kinuha ni Yang Xiaotian ang congenital magic species at sinubukan ito. Inilipat niya ang mga taktika ng mahika, at sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang mga magic rune ay pinalapot, at sa ilalim ng pagpapala ng kapangyarihan ng domain, nagsimula siyang tumagos sa frozen na layer at binomba ang congenital magic species sa isang. Oo naman, sa ilalim ng pagsugpo sa mga magic rune, ang dumaraming magic ng congenital magic species ay binawi ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, habang ang kapangyarihan ng magic rune ay pinipigilan, ang congenital magic ay patuloy ding sinisira ang kapangyarihan ng magic rune. Pagkatapos ng ilang paghinga, nawala ang kapangyarihan ng magic rune. Agad na ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpigil sa magic rune. Gayunpaman, tulad ngayon, pagkatapos ng ilang paghinga, ang kapangyarihan ng magic rune ay naubos. Si Yang Xiaotian ay tumagal ng isang oras, at ganoon pa rin. Huwag kang mag-alala, sinabi ni Ding Ye, gumugugol ka ng ilang oras sa isang araw sa magic trick para pinuhin ang congenital magic species. Pagkatapos ng ilang taon, maaari kang mag-preliminary refinement. Ilang taon, preliminary refining. Napatulala si Yang Xiaotian. Sa orihinal, akala niya ay magiging 10 araw at kalahating buwan, tulad ng pagsakop sa kaguluhan at apoy ng Diyos. Sinabi ni Ding Ye, ang congenital magic species na ito ang pinagmumula ng lahat ng magic ng mundo. Paano ito magiging napakadaling lupigin? Kung wala kang kapangyarihan ng lahat ng domain, kasama ang magic tactic na ito, pabayaan ang ilang taon, ito ay milyon-milyong taon, ito ay milyon-milyong taon, gusto mo rin itong pinuhin. Tumango si Yang Xiaotian. Sa kasong ito, pumunta siya sa dulo ng sanctuary upang sakupin ang dulo ng round. Isinasaalang-alang ang panganib ng Doomsday Holy Land, si Yang Xiaotian ay nagnanais na mag-isa sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yang Xiaotian sa dalawang Panginoon at kay Meng Bingzo na aabutin ng ilang buwan upang makabalik sa banal na lupain ng Doomsday. Medyo nangingibabaw ang langit at lupa, na nagsasabing, Xiaotian, plano namin ni Guro na bumalik sa Diyos sa loob ng ilang araw. Makalipas ang ilang araw, si Yang Xiaotian ay hindi sinasadya. Pagbukas ng pamumuno ng Diyos, tumanggo si Liang Li, nakilahok kami sa labanan ng Wanyu, at iniwan ang mga Diyos sa loob ng ilang dekada. Hindi ako nag-aalala, plano kong bumalik. Kung tutuusin, walang paraan para maupo sila sa bayan. Kung hindi nagmamadali si Master sa mga buwang ito, pagkatapos ng ilang buwan, hintayin mo akong bumalik, babalik ako sa Diyos kasama ka. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabi. Nakakabigla ang pangangibabaw sa mundo at ng mga prinsipe. Xiaotian, anong pinagsasabi mo? Pinamunuan ni Tiandi si Guuyun at hindi makapaniwala, nasasabik, gusto mo bang bumalik sa aming mga Diyos kasama namin? Excited na rin itong buksan ng prinsipe. Siyempre, umaasa sila na makakabalik si Yang Xiaotian sa Diyos kasama ang kanyang sarili, ngunit alam din nila na sikat na si Yang Xiaotian, at hindi sila nang ahas na magkaroon ng ganitong pagmamalabas. Nakita ni Yang Xiaotian na tuwang-tuwa ang dalawang master at tumawa, hindi pa ako bumabalik sa Diyos sa loob ng maraming taon, at gusto kong bumalik para makita ito. Siyempre, babalik siya sa desyerto, panuurin ang kanyang kapatid na babae na si Yang Linger, panuurin ang kanyang ama at ina, bantayan siya ng asawa. Sa orihinal, nilayon niyang lutisin ang Lord of West Evil, ang may-ari ng Yin at Yang, ang demonyo ng mahika, at iba pa, ngunit ang domain ay malawak, at mahirap makahanap ng ilang tao sa maikling panahon. Hindi niya kayang lutisin ang ilang tao ng lahat ng kasamaan sa isang araw, kaya hindi siya bumalik isang araw. Dahil alam na talagang balak ni Yang Xiaotian na bumalik sa Diyos ng mga Diyos, nangingibabaw ang excitement ng mundo. Okay, ako at si Master Liang at ako ay naghintay ng ilang buwan bago bumalik sa Diyos kasama ka. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Meng Bingzo, Dream Girl, tapos sasamahan mo ako. Alam ni Meng Bingzo ang kahulugan ni Yang Xiaotian, bumilis ang tibok ng kanyang puso, tumango, at tumawa, okay. Nais din niyang samahan si Yang Xiaotian na umuwi at makita ang mga magulang ni Yang Xiaotian. Kung hindi, sasama tayo sa Doomsday Holy Land. Biglang sabi ni Meng Bingzo. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang tumakbo pabalik-balik si Yang Xiaotian. Alam niyang si Yang Xiaotian hanggang Doomsday ay ang katapusan ng round. Nang masakop ni Yang Xiaotian ang dulo ng round, direktang umalis sila mula sa Wind and Thunder World at bumalik sa Diyos. Okay, tumawa si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay hiniling sa may-ari na patayin ang dalawa, ano ang ibig sabihin ng dalawang Panginoon? Babalik tayo sa Diyos ng direkta mula sa Holy Land ng Doomsday. Nang ibabaw ang langit at lupa, syempre, walang opinyon ang dalawa nating matanda.
Bilang resulta, ilang tao na si Yang Xiaotian ang nagmaneho ng Dragon spacecraft upang umalis sa Tiandao Holy House at lumipad sa mundo ng hangin at kulog. Bago umalis, walang kanta sina Yang Xiaotian at Teizumo, at ang mga demonyo ng puot at iba pa ay nagpaliwanag ng ilang bagay. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Hiniling niya sa mga tao ng everlasting magic at iba pa na patuloy na magtanong tungkol sa balita ng mga may-ari ng yin at yang magic, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagkaraang dumating sa mundo, pinalayas ni Yang Xiaotian ang spacecraft diretso sa Holy Land ng Doomsday. Pagkatapos ng pagtatapos ng araw, ang tatlong tao at si Meng Shizhou ay naghihintay kay Yang Xiaotian sa araw ng katapusan. Pumasok si Yang Xiaotian sa banal na lupain ng Doomsday na mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatapos ng pag-ikot ng pagtatapos ay ang pinakamalalim sa araw ng katapusan. Kakanyahan. Ang Doomsday Holy Land ay napakainit pa rin, tulad ng huling pagkakataon, at ang lupang magma ay lumulubog. Gayunpaman, matapos marating ang pinakamalalim na bahagi ng Doomsday Holy Land, naghanap sandali si Yang Xiaotian, ngunit hindi pa rin maramdaman ang pagkakaroon ng Doomsday. Kahit si Master Ding ay hindi ito naramdaman. Nag-isip si Master Ding at sinabing, dapat ay pumasok ang Doomsday sa dormant period. Dormant period. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Pagkatapos na pumasok sa dormant period, nagtatago ito sa ibang espasyo sa Doomsday Holy Land, at ang apoy ng araw ay nagtatagpo. Walang sino man ang makakadama ng pag-iral nito, sabi ni Master Ding. Pinawisan si Yang Xiaotian. Paano kung ang Doomsday ay natutulog sa lahat ng oras? Teka, sinabi ni Master Ding, madyay gising ito mula sa kanyang pagtulog sa loob ng isang buwan o ilang araw, at pagkatapos ay mararamdaman mo ito. Nang marinig ito, si Yang Xiaotian ay makakahanap lamang muna ng isang maliit na lambak, magsanay habang naghihintay na matapos ang Doomsday sa dormant period nito. Sa araw na ito, nang si Yang Xiaotian ay nakaupo na nakakrus ang paa sa lambak upang magsanay, maraming tao ang sumugod mula sa labas ng lambak. Maraming tao ang medyo napahiya, at tila sila ay hinabol ng mga mabangis na hayop at tumakas dito. Matapos makatakas ang ilang tao, halatang hindi nila inaasahan na may mga tao sa lambak. Aksidente ang lahat. Sa oras na ito, narinig sa labas ang dagandong ng halimaw. Nagbago ang mukha ng ilang tao. Lahat sila ay nagbabantay sa pasukan ng lambak, handang umatake anumang oras, at labis na kinakabahan. Ang mga yabag ng halimaw ay patuloy na papalapit sa lambak. Di nagtagal, ang hayop ay dumating sa labas ng lambak, at ang hangin na alon mula sa ilong at bibig nito ay lumipad sa buhangin at alikabok sa pasukan ng lambak. Nang ang halimaw ay papasok na sa lambak, bigla itong nakaramdam ng isang nakakatakot na kalooban mula sa langit at lupa sa lambak. Ang nakakatakot na kalooban na ito ay libu-libong beses na mas nakakatakot kaysa sa pinakamalakas na hari ng hayop sa Holy Land ng Doomsday. Boom! Naramdaman ang kakilakilabot na kalooban na ito, ang pumatay sa pantas ay natakot, at siya ay direktang tumakas, at siya ay nakatakas sa isang kisap mata. Ang mga taong nakahawak sa kuweba, naghahanda sa pakikipaglaban, at ang mga taong kinakabahan ay nataranta, at hindi sila makapaniwala sa tumakas na hayop. Anong nangyayari? Tumakas ang mabangis na hayop na iyon. Intersection. Naghinala sila. Nang mawala ang mabangis na katawan ng hayop, maraming tao ang naglakas loob na lumabas. Nakita ko ang lugar kung saan basa ang lambak ng lambak, at may amoy. Ang ilang mga tao ay mas kainahinala. Paano nakatakas ang mabangis na hayop? Kumain ang isa sa mga babae. Malinaw ang katakutan ng mabangis na mga hayop. Sa lakas nila, magsanib puwersa man sila, natatakot silang lahat ay mabangis, ngunit sa huli, tumakas sila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtungo sa lambak ay tumingin kay Yang Xiaotian na may pag-aalinlangan, ngunit nakita niya si Yang Xiaotian na nakaupo pa rin doon, hindi kumikibo, at tila ayaw gumalaw. Kuya, hindi ka ba nagdududa na tumakas ang mabangis na hayop dahil sa batang ito? Nakita ng malakas na lalaki sa gilid ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang at tumawa, isang nangingibabaw na sitwasyon. Tumango at ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pakiramdam niya ay katawa-tawa ang hinala niya kanina. Nag-alinlangan siya, muli siyang naglakad patungo sa lambak, at pagkatapos ay lumapit kay Yang Xiaotian upang hawakan ang boxing para kay Yang Xiaotian, bata, magpapahinga tayo dito ngayong gabi. Hindi ka ba maaabala? Nagkatinginan ng tatlo pang tao, at hindi nila maintindihan kung bakit magalang ang kanilang kuya sa dominanteng sitwasyon. Ang lambak ay hindi ang binata. Gusto nilang magpahinga sa lambak na ito ng isang gabi. Gusto mo bang pumayag itong binata? Ngumiti si Yang Xiaotian sa mga nasa katanghaliang gulang, hindi. Pinagtawanan ng mga nasa katanghaliang gulang ang mga kamao, salamat. Ito ay nakaupo lamang sa lambak, at pagkatapos ay nagtaas ng apoy kasama ang ilang iba pang mga tao. Medyo malamig at madilim ang lambak. Habang tumataas ang siga, ang liwanag at init sa lambak ay mas mainit at uminit ng husto. Kakanyahan. Ang mga nasa katanghaliang gulang ay kumuha ng ilang altar wine, pagkatapos ay uminom, at sinabi kay Yang Xiaotian, "Little brother, gusto mo bang sumama?" Umiling si Yang Xiaotian, hindi. Ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao ang ilang master ng pamilya Lei ng Lei at Thunderworld.
Ang pamilyang Lei ay dating isa sa mga pangunahing super pamilya ng pamilyang Lei. Gayunpaman, sa mga pagbabago sa mga taon, ang ilang daang libong taon ng pamilya Lei ay bumagsak ng husto. Ngayon ay halos hindi mo na mapipiga ang superpower ng Thunder family. Ang nasa katanghaliang gulang na si Lei Wanchen ay tumawa kay Yang Xiaotian, hindi alam ng nakababatang kapatid kung ano ang ginagawa ng Doomsday Holy Land. Ito ba ay upang mangolekta ng Doomsday Flame God Flowers? Maraming mga master ang pumapasok sa sagradong lupain ng Doomsday upang mangolekta ng mga apoy ng apoy sa apoy ng apoy. Ang Doomsday Flame God na mga bulaklak ay isang bihirang gamot na gamot para sa pagdadalisay ni Dandan. Hindi. Umiling si Yang Xiaotian, Doomsday Flame God Flowers, marami ako. Dati, sa larangan ng digmaan ng Wanyu, pinatay niya ang Tianxia Sword God, ang Blackwater Corpse King, at Hao Longxian. Sa space artifact na nakuha niya, hindi magagamit ang iba't ibang mga bihirang gamot. Bukod dito, inilayo rin niya ang Treasure Magnificent Magic ng Wanyu, na nagpapino sa magic medicine ni Dandan. Ang pakikinig kay Yang Xiaotian ay nagsabi na maraming mga Doomsday Flame God na bulaklak, at si Lei ay libu-libong tao ang nalilito. Bagamat may Doomsday Flame God Flower sa Wanyu Battlefield, ang Flame God Flower of the Doomsday ay karaniwang lumalaki sa napakataas na temperatura, at mahirap itong kunin. Paano ito pinili ng mga kabataang ito? Ano ang maliit na kapatid sa pagtatapos ng araw? Si Lei Wanchen ay napaka-curious tungkol sa mga kabataan, at hindi niya maiwasang gustong malaman kung ano ang mga kabataan na dumating sa Doomsday. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng Doomsday Holy Land, at isang dominanteng kaharian ang lilito dito. Ito ay kakaiba. Hinahanap ko ang katapusan ng round na iyon, sabi ni Yang Xiaotian. Hanapin ang round ng Doomsday. Lei, libu-libong tao ang tumitig. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba noong taon bago matapos ang round na iyon? Imposibleng lumitaw muli ang 10,000 taon. Hindi ba alam ng binatang ito? Ano ang hinahanap mo sa Round of Dooms na iyon? Nakakatawa ang pamilya Lei at nakangiting nagtanong. Sinulyapan niyang Xiaotian ang kalaban, nais kong pinuhin ang pag-ikot ng katapusan, at ako ay magiging sandata sa hinaharap. Well, na-spray out ang alak sa bibig ng pamilya Lei. Nagtataka siyang tumingin kay Yang Xiaotian, ano ang sinabi mo? Napatulala si Lei Wanchen at nagkatinginan. Pino ang pagtatapos ng round na iyon, at pagkatapos ay maging isang sandata sa hinaharap. Ilang tao ang tumingin sa mga mata ni Yang Xiaotian na kakaiba. Ito ba ang binata na nasa isip niya? Pero parang hindi. Ilang mga tao ang hindi nagsalita ng ilang sandali. Naisip ito ni Lei Wanchen at sinabing, maliit na kapatid, ang dulo ng pag-ikot, ang hindi tao sa kabila ay maaaring pinuhin ito, natatakot ako na ang lahat ng mga Panginoon ng mga santo sa mundo ng hangin at kulog ay hindi maaaring pinuhin. Alam ko, tumanggo si Yang Xiaotian, gusto kong subukan. Ibinuka ni Lei Wanchen ang kanyang bibig, at saglit niyang hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam mo, gusto ko pa ring subukan ito. Unconsciously, nasa langit na pala. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Tumingin si Lei Wanchen sa langit, at niyakap si Yang Xiaotian, little brother, umalis muna tayo. Ang pagkikita ay isang kapalaran, at pagkatapos ay maaari akong pumunta sa aking pamilya Lei upang umupo at pumunta kay Lei Wanchen. Pagkatapos magsalita, umalis siya kasama ang ilan pang mga amo ng pamilya Lei. Pagkaalis ni Xu Yuan, sinabi ng malakas na lalaki, Kuya, baliw ang binata. Umiling din ang ibang tao, higit pa sa baliw. Hindi malinaw ang kahulugan ni Lei Wanchen. Ang lahat ng mga santo sa mundo ng hangin at kulog ay hindi kayang pinuhin ang pagtatapos ng round. Sinabi pa ng binata na nang ibabaw sa sitwasyon na susubukan niya. Umiling din si Lei Wanchen at sinabing, napakalaki ng mundong ito na mayroong lahat ng uri ng kababalaghan. Pagkatapos siya at ang lahat ay nagpatuloy sa paghahanap ng kanilang hinahanap sa oras na ito. Pagkaalis ni Lei Wanchen at ng iba pa, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagsasanay sa lambak, naghihintay na magising ang katapusan ng mundo mula sa pagkakatulog nito. Lumipas ang kalahating araw. Biglang naramdaman ni Yang Xiaotian ang sobrang marahas na kapangyarihan ng apoy ng araw sa kalaliman ng kalangitan. Biglang naramdaman ang marahas na kapangyarihan ng apoy ng araw, si Yang Xiaotian ay natigilan, at pagkatapos ay nagulat na tumayo, Master Ding. Ngumiti si Master Ding at sinabing, oo, tapos na ang panahon ng pagtulog sa katapusan. Si Yang Xiaotian ay agad na bumagsak sa hangin at naging isang gininto ang liwanag, pinutol ang kawalan at lumipad sa espasyo kung saan nagtatago ang araw ng katapusan. Sa wakas, dumating si Yang Xiaotian sa lugar kung saan nagtatago ang araw ng katapusan. Pagkarating, biglang sinuntok ni Yang Xiaotian ang espasyo kung saan nagtatago ang Doomsday, lumabas ka. Ang boses ni Yang Xiaotian ay gamulong at umalangaw-ngaw sa buong Holy Land of Doomsday. Narinig ng lahat ng nilalang sa pinakamalalim na bahagi ng Doomsday Holy Land ang dagandong ni Yang Xiaotian, kabilang si Lei Wanchen at ang kanyang mga kasama. Nang marinig ang tunog na ito, si Lei Wanchen at ang kanyang mga kasama ay natigilan. Ano ang tila tunog na ito? Habang tumutunog ang boses ni Yang Xiaotian, ang lakas ng kamao ni Yang Xiaotian ay sumabog sa mga layer ng walang bisa,
Tulad ng isang super invincible nuclear bomb, direktang sumasabog patungo sa Doomsday na nagtatago sa kailaliman ng kalangitan. Boom! Isang malakas na tunog na nagpayanig sa kalangitan. Ang lakas ng kamauniyang Shoutian ay sumabog sa araw ng paghuhukom. Ang malaking araw ng paghuhukom ay sumabog, at ang nakakatakot na apoy ng Diyos ng araw ay tumalsik at tumama sa lupa ng Holy Land ng Doomsday.